Muling isinilang bilang isang maharlika na may napakalaking utang sa isang dambuhalang imperyo sa kalawakan, binigyan ni Liam ng F-word ang universo at nangakong magiging pinakamasamang makapangyarihang Panginoon. Determinado siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan sa kasamaan, kaya nagsimula siyang maghasik ng lagim. Ngunit kahit gaano pa kasama ang kanyang mga ginagawa, palaging nauuwi ito sa kabutihan ng imperyong nais niyang pabagsakin. Hindi pa naging ganito kapang asar ang pagiging kontrabida. Nagsisimula ang kwento kay Liam, isang kaawa-awang lalaking nasa kalagitnaang gulang na namumuhay ng boring na buhay kasama ang isang walang utang na loob na asawa at anak na puro kuha pero walang ibinabalik. Gayunpaman, bilang isang responsableng asawa at ama, kumukuha si Liam ng mga araw na bakasyon sa tuwing kaya niya upang makasama ang kanyang pamilya. Isinasakripisyo niya ang sariling mga pangarap at hilig para sa kanyang anak na si Konami at binibili ang lahat ng gusto nito kahit hindi niya ito kayang bayaran. Isang araw, pinatawag siya ng kanyang boss sa opisina at sinabon dahil sa isang bagay na hindi naman niya ginawa, pero tinitiis niya ang toxic na environment ng kumpanya, ang boss, at mga katrabaho alang-alang sa kanyang pamilya. Ang pagmamahal niya sa kanila ang nagbibigay lakas sa kanyang magpatuloy. Ngunit gumuho ang lahat nang makita niyang kumakain sa labas ang kanyang asawang si Mika kasama ang isang lalaking hindi niya kilala at nagtatawanan pa, samantalang dapat ay nasa sports club ito kasama si Konami. Hindi hinarap ni Liam si Mika sa mga oras na iyon at umuwi na lamang. Kinagabihan, tinanong niya si Mika tungkol sa araw nito sa sports club at kapwa sila ni Konami ay nagpapatunay sa isa't isa. Inisip ni Liam na baka hindi niya dapat pagdudahan ang asawa niyang naging tapat naman sa kanya. Nagpatuloy siya sa walang tigil na pagtatrabaho ngunit nananatili pa rin ang mumunting pagdududa sa kanyang puso. Kaya upang tuluyang mawala ang hindi mapakilang pakiramdam, bumalik siya sa lugar kung saan niya nakita si Mika kasama ang lalaki at muling nakita ito roon, kasama pa si Konami. Nakinig siya sa usapan ni Mika sa telepono habang binanggit ni Konami na naroon sila upang makipagkita sa kanilang daddy. Nalito si Liam dahil siya lang ang tinatawag ni Konami na daddy. Kaya sinundan niya ang dalawa hanggang sa dumating ang lalaki at parehong umasta si Mika at Konami na parang ito ang ama ng tahanan. Hindi matanggap ni Liam ang katotohanan, kaya pinaniwala niya ang sarili na hindi siya niloloko ni Mika at nagpatuloy pa rin sa pagkayod para sa pamilya. Tinawagan siya ni Mika upang ibalita na naaksidente si Konami, kaya dali-dali siyang pumunta sa ospital at nalaman niyang sumasailalim sa operasyon ang kanyang anak. Dumating ang doktor at sinabi kina Liam at Mika na kailangan ni Konami ng blood transfusion. At sa pagkakataong iyon, tanging si Mika lang ang may katugmang blood type na O-positive. Habang si Liam ay may AB-positive na dugo, na siyentipikong imposibleng maging ama ng isang batang may O-type. Ang nakakagulantang na revelasyong ito ang nagpaliwanag kay Liam na hindi niya tunay na anak si Konami. Hindi niya matanggap ito kaya hinarap niya si Mika pagkatapos gumaling si Konami at nakiusap na sabihin ang totoo. Ngunit imbes na mahiya, gaslighting ang ginawa ni Mika. Sinabing wala siyang pakialam sa pamilya at hindi man lang sila binibigyan ng oras. Sinubukan ni Liam ipaliwanag na nagtatrabaho siya para may maipakain at matirhan ng pamilya pero matigas pa rin si Mika. Sinabing hindi sapat ang trabaho ni Liam para bigyan ng dekalidad na edukasyon si Konami. Ipinaalala pa niya kay Liam ang pangako nito bago sila ikasal na paliligayahin siya palagi, pero 10 taon na raw na hindi niya ito tinutupad. Ayon kay Mika, sa loob ng panahong iyon ay para siyang single mother dahil wala namang presensya si Liam sa kanilang mag-ina. Kaya naman hindi na niya itinuring na parte ng pamilya si Liam. Sa halip na sagutin kung sino ang ama ni Konami o kung niloloko ba niya si Liam, puro gaslighting lang ang ginawa ni Mika. Sawang-sawa na raw siya, at kung mananatili pa siya sa bahay na iyon ay baka makaramdam pa siya ng konsensya. Kaya tumayo na siya, iniwan ang bahay at isinama si Konami upang tumira na sa bagong daddy. Nakiusap si Liam na mag-isip ng maayos si Mika at kinausap si Konami na pumanig sa kanya. Pero tinaksil pa siya ng bata at sinabing mas gusto niya ang bagong daddy kaysa sa kanya. Habang bumabagsak ang kanyang pamilya, pati trabaho ni Liam ay lumala. Inakusahan siya ng kanyang boss na nagnakaw ng pera ng kumpanya at inilipat ito sa isang hindi kilalang account. Naalala ni Liam na nang magmadali siyang pumunta sa ospital ay naiwan niyang nakabukas ang kanyang PC, at posibleng may ibang gumamit nito para ilipat ang pera. Ngunit dahil wala siyang ebidensya, siya ang pinagbabayad, hindi lang siya natanggal sa trabaho kundi napilitang magtrabaho bilang manual laborer para mabayaran ang utang sa kumpanya. Ginamit ni Mika ang miserableng kalagayang pinansyal ni Liam upang humiling ng diborsyo, nakuha ang buong kustodiya kay Konami, at humiling pa ng child support mula sa kanya. Hindi alam ni Liam kung paano niya mababayaran ang kanyang utang, kaya tumakas muna siya sa realidad sa panunood ng paborito niyang Robot Gundam anime kasama ang isang matandang kaibigan.
pero kahit ito ay hindi na niya ma-enjoy dahil sa sakit ng puso. Ang tanging pag-asa na lang niya ay maging maayos din ang lahat kung magsisikap siya, at makikita niyang muli ang kanyang anak, kahit mas gusto na nito ang kabilang ama. Naniniwala siyang ang lahat ng kanyang paghihirap at sakripisyo ay gagantimpalaan ng Diyos, ngunit may ibang plano ang Diyos, binigyan siya ng sakit na unti-unting pumapatay sa kanya mula sa loob. Wala siyang insurance at wala ring perang pampagamot. Sa huli, sumuko si Liam. Isang nakakasilaw na liwanag ang lumitaw sa harap ng kanyang mga mata, at ipinakita sa kanya na ang tunay na may sala ay ang kanyang sariling boss na nagnakaw ng pera ng kumpanya mula sa kanyang PC. Hindi lang iyon, ang lalaking karelasyon ni Mika ay ang boss din niya. Makikita sa eksena sina Mika at ang boss ni Liam na nagdiriwang habang naghihirap si Liam, na unti-unting winawasak siya sa loob. Nakiusap siya sa mga Diyos na sana'y isa lang itong masamang panaginip. Sa sandaling iyon, may misteryosong nilalang na lumitaw sa harap ni Liam at sinabing lahat ng ipinakita sa kanya ay totoo. Napasigaw si Liam sa sakit at kagustuhang makapaghiganti sa mga taong nanakit sa kanya, bagay na lalo pang nagbigay aliw sa misteryosong nilalang. Sinabi ng nilalang na interesado siya kay Liam dahil isa siyang mabuting tao, pero hindi na mahalaga kay Liam ang pagiging mabuti, dahil lahat ay sinamantala siya dahil sa ugaling iyon. Inakalang isa itong Diyos, humiling si Liam ng panibagong buhay kung saan magagawa niya ang kahit anong gusto niya. Sa pagkakataong ito, gusto niyang maging isang ultimate villain na yuyurikan ang lahat. Tinanggap ito ng Diyos at binigyan siya ng 5 mundo na maaaring pagpilian para sa kanyang reinkarnasyon, fantasy, supernatural, period drama, Wild West, panahon ng mga dinosaur, at huli, mga Gundam at space battleships. Pinili ni Liam ang space battleships dahil nagpapaalala ito sa kanya ng mga panahong kasama niya ang mga dating kaibigan na pinag-uusapan ang ganitong klaseng anime. Tinanggap ito ng Diyos at sinabi sa kanya na ito ay isang sci-fi fantasy na mundo kung saan magkasama ang agham at mahika. Ipinanganak siya sa angkan ng isang count na namumuno sa isang planeta. Nang pumirma si Liam sa kontrata, ipinadala ng Diyos ang kanyang mapaghiganting kaluluwa upang maging pinuno ng mga Gundam at ang ultimate space bully. Pagdilat ng mata ni Liam, nasa katawan na siya ng isang batang nakahiga sa terasa ng isang mansyon na tila dekada nang hindi ginagalaw. Gaya ng sinabi ng Diyos, nasa planetang Hydra na siya, na pinamumunuan ng kanyang ama na si Count Banfield. Ang buong tirahan ay napapaligiran ng mga halaman, kabilang ang mismong bahay ni Liam na parang isang dystopia na Christmas tree ang itsura. Pagpasok niya sa loob, sinalubong siya ng kanyang ina at binati ng maligayang ika-5 kaarawan. Gamit ang transportation magic, dinala siya ng ina sa isang kwarto upang ipakita ang royal cake at ang kanyang regalo. Binuksan niya ang malaking kahon at nakita ang isang maliit na device na nakasabit sa loob. Ayon sa kanyang ina, ito ay order sheet para sa isang AI-made robot. Hindi ito gaanong naintindihan ni Liam at basta nalang pinindot ang isang random na button, na nagpakita ng character customization screen. Sa madaling salita, kailangan niyang piliin ang itsura ng kanyang magiging maid. Habang abala siya sa pagpili, ipinaliwanag ng ina na pagkatapos mamili ng modelo, kailangang ipadala ang order sheet sa manufacturer para matanggap ang kanyang unique AI-made robot. Casual pa nitong binanggit na kailangan din niyang pumili ng pribadong parte ng maid, at kahit sobrang bastos nito, tila normal lang ito para sa kanyang ina. Pumasok din ang ama ni Liam at, bilang regalo, ginawa siyang bagong pinuno ng pamilya, kapalit ng kondisyon na ang mga magulang ay titira na sa Imperial Home Planet. Siniguro ng ama ni Liam na ang hindi nila presensya ay magbibigay sa kanya ng kalayaan, at kailangang magbigay siya ng buwanang allowance para sa kanilang mapayapang pamumuhay. Pumayag si Liam sa lahat ng ito, kaya tinawag ng ama ang Grand Chamberlain upang ihain ang opisyal na mga papeles at formal na ipasa ang bahay sa kanilang 5 taong gulang na anak. Hindi na nagtaka si Liam at agad pumirma. Bago sila umalis, binanggit ng ama na mula ngayon, ang maid na ang mag-aalaga sa kanya. Pagkatapos nito, agad na umalis ang kanyang mga magulang na parang nakaiwas sa isang malaking responsibilidad. Nagtaka si Liam sa mga nangyari, nakuha niya ang kapangyarihan, impluwensya, at kayamanan, lahat ng maaaring hilingin ng isang lalaki, ngunit pakiramdam niya ay nawala rin ang lahat. Gayunpaman, dahil taglay pa rin niya ang lahat ng alaala ng kanyang nakaraang buhay, isa pa rin siyang adulto sa isipan at hindi na niya kailangan ng bagong magulang. Ang layunin niya ngayon ay maging isang evil lord at pagsamantalahan ang lahat ng nasa paligid. Nagpapasalamat siya sa Diyos sa pagbibigay sa kanya ng pangalawang buhay, ngunit hindi niya alam na ang dahilan ng pagkasira ng kanyang unang buhay ay ang parehong Diyos na siyang nag-udyok kay Mika at sa kanyang boss para sa sariling aliwan.
Sa pagtatapos ng palabas ni Liam, nagpa siya ang Diyos na oras na para pagdusahan ni Mika at ng boss ang ginawa nila. Sa isang iglap, inaresto ng pulisya ang boss ni Liam dahil sa pagnanakaw ng pondo ng kumpanya. Nang mawala ito, nawalan ng ginto, si Mika Golddigger, simula ng kanyang pagbagsak. Ito ay simula pa lang ng panibagong palabas na aliw ang Diyos. Ipinahayag ng Diyos na siya'y nabubuhay sa galit, puot, inggit, at kawalan ng pag-asa, lahat ng negatibong emosyon, kaya niya pinadala si Liam sa Isekai World, na sabik pa sa mas marami pang aliw mula sa kanya. Habang binubuksan ng Diyos ang isa pang dimensional na pinto upang umalis matapos ipadala ang kaluluwa ni Liam, isang banal na pusa ang palihim na pumasok sa silid bago ito lumabas habang papasara ang pinto, hindi tiyak kung ano ang nangyari pero tila may kahalagahan ng pasang ito sa kwento. Sa parallel universe ni Liam, sumiklab ang isang digmaang pangkalawakan dahil gusto lang magpasikat ng panot na koy-koy na ito gamit ang puwersa ng kanyang Ghost Pirate crew. Malapit nang manig ang kanyang mga Gundam robot laban sa mga kalaban nang biglang dumating si Christiana, ang unang prinsesang kabalyero ng banal na kaharian ng Lead, at pinagtataga ang lahat ng kaaway na parang mantikilya lang. Madali niyang naiwasan ang atakeng harapan at dahil siya ang nanguna sa pagsalakay, hindi nagtagal at naubos ang buong unahan ng kalaban. Nagsimulang umatras ang mga pirata matapos mapagtanto na hindi nila kayang manalo sa digmaan, ngunit hindi sila pinayagan ng prinsesa na makatakas dahil nais niyang pagsisihin ng bawat isa sa kanila ang pakikialam sa kanyang kaharian. Samantala, natanggap ni Liam ang kanyang personalized na robot na gawa ng AI na nakalagay sa malaking doll package. Sa isang simpleng haplos, nag-transform ang package bilang isang ordinaryong mukhang katulong na nagpakilala bilang si Amagi. Hindi na nag-aksaya ng oras si Liam at agad na hinipo-hipo ang cocomelons ng kanyang bagong katulong, na kunwari isang masusing inspeksyon ng produkto ng tanungin ng kanyang Chamberlain. Gusto niyang ipagpatuloy ang inspeksyon sa privado kaya dinala niya si Amagi sa kanyang playroom at hindi talaga gumawa ng kahit anong kainahinala, maniwala ka sa akin. Kinagabihan, inutusan ni Liam si Amagi na gawin ang lahat para sa kanya, maghanda ng tsaa, magmasahe, at kahit paliguan siya. Sa bilis ng pangyayari, hindi magtatagal at magiging Meniokis na tito na ang batang ito. Ang Grand Chamberlain, na patuloy na nag-aalala sa maaaring nangyari sa playroom, ay pinapanood si Liam ng may pag-aalala. Napansin ito ni Liam kaya sinigurado niya sa Chamberlain na wala siyang dapat ipag-alala. Sa kabila ng katawan niyang pang-5 taon, ang isipan niya ay katumbas ng isang 36 na taong gulang. Dito siya itinama ni Amagi, na ipinaliwanag na sa imperyong ito, opisyal na kinikilala ang pagiging adulto sa edad na 50, at karamihan ay hindi pa rin itinuturing ang sarili bilang tunay na adulto hanggat hindi umaabot ng 100. Binanggit din niya na ang mga tao rito ay nabubuhay ng 500 hanggang 600 taon, na biglang nagkaroon ng saysay para kay Liam dahil sa matinding pagpapahalaga ng mundong ito sa kalikasan, lahat sa paligid ay lantian at iningatan. Nang mapansin ng Grand Chamberlain na medyo sobra na ang pagiging kampante ni Liam kay Amagi, agad siyang nagbabala, kinamumuhian ng imperyo ang artificial intelligence. Kapag nakita ang isang maharlika na katulad ni Liam na masyadong malapit sa isang AI doll, siguradong kakalat ang chismis. Naging curious si Liam at humingi ng karagdagang detalye, kaya ikinwento ng Chamberlain kung paano halos nalipol ang sangkatauhan ng AI noon. Nalito si Liam at nagtanong kung hindi ba nila na-program gamit ang 3 pangunahing batas ng robotics, ngunit blanko lang ang tingin ng Chamberlain, hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Liam. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Liam kung saan nga ba nagkamali ang mundong ito. Ipinagpatuloy ng matanda ang kanyang kwento, at ipinaliwanag kung paano nakipaglaban ang isang grupo ng matatapang na mandirigma sa mga suwail na AI at sa huli ay nanalo, at itinatag ang imperyo. Isa itong malaking tanong, kung galit nga ang imperyo sa AI, bakit siya binigyan ng ina niya ng bagay na posibleng magdala ng kapahamakan? Sa una ay nag-atubili ang Grand Chamberlain, pero bilang bagong master, sinabi niya ang masakit na katotohanan. Iniwan na siya ng kanyang mga magulang at tumakas, iniwan sa kanya ang mga utang ng kanilang pamilya na naipon sa loob ng maraming henerasyon. Ayon sa kanya, ang lolo ni Liam ay isang matalinong pinuno ngunit nabigong palakihin ng maayos ang kanyang tagapagmana. Nilustay ng tagapagmanang iyon ang lahat, at mula noon ay lumaki ng lumaki ang kanilang utang. Hinulaan ng Chamberlain na lalo pang lalala ang sitwasyon sa planetang ito. Pagkatapos marinig ang lahat ng ito, natanong ni Liam kung paano siya magiging isang Evil Lord, kung wala naman siyang kayamanan o kapangyarihan. Samantala, sa isang bar, nagsimula ng pag-usapan ng mga tao ang bagong pinuno nilang si Liam,
Tinatanong kung habang buhay na lang ba silang pasasakitan ng mga maharlika. Ang babaeng bartender ay nanatiling umaasa, iniisip na hindi naman siguro kasing sama ng mga naunang pinuno ang isang 5 taong gulang, ngunit mariing tumutol ang iba, sigurado raw silang panibagong panahon ng pagdurusa ang darating. Bumalik tayo kay Liam na hanggang ngayon ay hindi pa rin matanggap kung bakit isang 5 taong bata ang binigyan ng napakabigat na responsibilidad. Nagsimula siyang maghinala na ipinanganak lang siya ng kanyang mga magulang upang ipasa ang lahat ng utang sa kanya. Kinumpirma ito ng Chamberlain, kaya naisip ni Liam na baka talaga'y nakatakda siyang gamitin, abusuhin, at itapon, tulad ng dati niyang buhay. Dahil pareho silang tila mga itinakwil ng mundong ito, iminungkahi ni Liam kay Amagi na magsanib puwersa sila para sa kaligtasan. Nangakong makakamit niya ang kapangyarihan at ipapakita sa lahat kung sino ang tunay na namumuno, muli niyang inanyayahan si Amagi na tumayo sa tabi niya bilang katuwang. Ngunit ipinaalala ni Amagi na ang tanging tungkulin niya ay paglingkuran siya bilang katulong, hindi bilang kapantay. Handa siyang gawin ang kahit ano para matugunan ang pangangailangan ni Liam, at sinabing huwag itong mag-atubiling utusan siya anumang oras. Sakaling magloko si Amagi, nagtatag si Liam ng sarili niyang bersyon ng 3 batas ng robotics at tinawag itong 3 batas ng maid robot. Una, hindi siya maaaring makapanakit sa kanyang master o makapagdulot ng anumang bagay na maaaring humantong sa kanyang kapahamakan. Pangalawa, kailangan niyang sundin ang lahat ng utos ng kanyang master maliban na lang kung ito ay sumasalungat sa unang batas. At pangatlo, kailangan niyang protektahan ang kanyang sariling buhay hanggat hindi ito sumasalungat sa mga naunang batas. Pagkatapos nito, lumapit si Liam kay Amagi para humingi ng payo. Naniniwalang bilang isang AI, dapat ay mayroon siyang malawak na kaalaman sa pamamahala. Iminungkahi ni Amagi na gumamit sila ng education capsule. Sa pamamagitan ng kapsulang ito, maaaring maipasa kay Liam ang kaalaman na katumbas ng 10 taon sa loob lamang ng 6 na buwan habang pinapalakas din ang kanyang katawan. Nagustuhan ni Liam ang ideya kaya nagpasya siyang ituloy ito at itinalaga si Amagi bilang tagapangasiwa ng kanyang nasasakupan. Mariing tumutol ang Grand Chamberlain sa desisyong ito ngunit nabigo siyang talunin ang pinagsamang talino ni Liam at ng isang advanced AI. Matapos ayusin ang lahat, naghanda si Liam na pumasok sa education capsule. Bago magsimula, tinanong niya si Amagi ng isang huling tanong, may emosyon ba ang mga AI sa mundong ito? Kahit dito, kaya ng mga AI na gayahin ang asal ng tao at, para sa kapakanan ng anime, oo, may emosyon siya. Iniwan ang lahat sa kanyang kamay. Pumasok si Liam sa capsule at natulog sa cryosleep ng 6 na buwan. Samantala, ang misteryosong Diyos na nagsasabing siya, The Guide, ay isang hiwalay na nilalang na nabubuhay sa negatibong emosyon. Tapos na siya kay Liam, sa asawa nito at sa kanyang kalaguyo, kaya naghahanap siya ngayon ng susunod na biktima. Bumalik siya sa Earth at napatitig sa isang babaeng kakain sa isang noodle shop ng pinakamasarap na pagkain ng kanyang buhay, ngunit nang buksan niya ang chopsticks, ito'y nabali ng hindi pantay, na sa kulturang Hapon ay itinuturing na malas at maaaring magdala ng kamalasan o kamatayan. Ang dahilan ng hindi pantay na chopstick ay ang Diyos na aliw sa dami ng negatibong emosyon na nalilikha mula sa maliit na insidenteng iyon. Samantala, sa mundo ni Liam, naghihintay ang kanyang maid sa harap ng education capsule. Bumukas ang capsule at nagising si Liam, nalaman niyang 2 taon na pala siyang tulog. Lumakas at lumaki ang kanyang katawan dahil sa night racing program ng capsule. Dahil para kay Liam ay parang ilang segundo lang ang lumipas, kailangan pa niyang sanayin ang sarili sa kanyang bagong katawan. Iminungkahi ni Amagi na sumailalim siya sa rehabilitasyon. Tinanong ni Liam kung kamusta ang kanyang teritoryo, ang Banfield, at ipinakita ni Amagi ang kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya nito. Bilang isang AI robot, tapat niyang ginampanan ang kanyang tungkulin at mahusay na pinamahalaan ng Banfield kaya pinuri siya ni Liam, ngunit gusto pa rin niyang makita ito sa kanyang sariling mata. Kaya lumabas sila at labis na namangha si Liam nang makita niyang nagtayo si Amagi ng isang spaceport para sa hukbo ng Banfield. Bukod pa roon, nagtayo rin siya ng floating dock sa kalangitan kung saan maaaring ilagay ang mga mobile robot at spaceship. Masiglang binisita ni Liam ang floating dock at namangha sa mobile nights na maaari at tiyak niyang sasakyan sa hinaharap. Nang ipahayag niya ang kagustuhang sumakay, inayos ito ni Amagi para sa kanya at tinuruan siya ng mga pangunahing kontrol na madaling matutunan. Ang galaw ay batay sa mahika at kahit anong imahinasyon ni Liam, ganoon eksaktong gagalaw ang robot. Maingat niyang ibinaba ang mobile night mula sa estasyon at lumakad-lakad ito ng madali. Makalipas ang ilang sandali, nabagot siya at tinanong si Amagi kung maaari ba siyang magsanay ng labanan gamit ang robot. Agad niya itong inayos, nilagyan si Liam ng espada, at tinawag si Captain Masita ng Banfield Army bilang kanyang sparring partner.
Masiglang umatake si Liam at tinamaan ang kalasag ni Masita ng buong lakas, dahilan upang bumagsak ito. Napagtanto ni Liam na sinadya ni Masita ang pagkatalo, kaya sinabi niyang seryosohin ang laban kung ayaw niyang maparusahan sa pagiging walang galang. Kaya tinanggap ni Masita ang hamon, bumangon, at ipinakita ang tunay na galing, agad siyang nakailag, nabitawan ni Liam ang espada, at pinatumba siya, tinapos ang laban. Sa pagkatalong ito, na-realize ni Liam na kailangan niyang hasain pa ang kanyang kakayahan upang maging mahusay na piloto. Kaya inutusan niya ang Chamberlain na humanap ng instructor na magtuturo sa kanya ng tamang pakikipaglaban. Hindi naniniwala ang Chamberlain na kailangan ng isang lord ang pakikipaglaban, ngunit may ibang pananaw si Liam. Ayaw na niyang kontrolin ng iba dahil sa kanyang kahinaan, nais niyang maging pinakamalakas upang makamit ang layuning maging isang evil lord. Itinalaga niya si Yasushi, isang lalaking may katana, bilang kanyang guro. Nagpakilala si Liam kay Yasushi at ipinahayag ang kanyang hanggaring maging pinakamahusay na swordsman, na nagtulak kay Yasushi na magbigay ng isang pilosopikal na pananalita tungkol sa kung paanong wala talagang sinumang maaaring tawaging pinakamahusay. Nagdududa na si Amagi sa nakakahiya at kadudadad ang lalaki, pero sinabi ni Liam na huwag na siyang mag-alala at nagsimula na siyang magsanay kay Yasushi, ang master swordsman. Una niyang ipinakita ang isang lihim na teknik na tinatawag niyang The Way of the Flash, hinawakan ang hawakan ng espada, bahagyang binunot, saka muling isinuksok, at sa isang iglap, lahat ng mga troso sa paligid ay nahati sa dalawa. Akala ni Liam na napakabilis ng pagbunot ng espada kaya hindi ito nakita, kaya pinaslow motion niya kay Amagi gamit ang kanyang mata na naka-record, pero laking gulat nila na hindi man lang binunot ni Yasushi ang espada. Akala ni Liam na masyadong advanced ang kamera ni Amagi kaya hindi nakita ang teknik, kaya mas lalo siyang namangha at nagpas siyang maging disipulo ni Yasushi. Hindi niya alam na scammer si Yasushi at pinutol na niya ang mga troso bago pa man. Pinanood ng Diyos ang lahat mula sa kanyang dimensyon, marahil siya ang nagpadala kay Yasushi, at sabik na inaabangan ang mga susunod na mangyayari. Samantala, si Christiana, ang prinsesang mandirigma, ay nakatanggap ng alok ng kapayapaan mula sa kalabang grupo ng mga pirata kaya nagtungo siya sa kanilang base kasama ang kanyang fleet upang makipag-usap sa pinuno nilang si Ghost. Pero ang totoo, wala talagang balak si Ghost makipagkapayapaan at tinawag lang siya roon para atakihin ang kanyang planetang Mysteria habang walang bantay. Makalipas ang ilang sandali, libu-libong barkong pirata ang papalapit sa planeta ni Christiana, dumaan sa depensa ng alyansa. Ibinunyag ni Ghost na nakipagkasundo sa kanya ang alyansa at ipinagkanulo siya dahil iniisip nilang banta ang kanyang planeta. Itinuro ng buong alyansa ang kanilang mga armas kay Christiana at sinabi ni Ghost na pera lang ang kailangan para may pagkanulo siya. Napagtanto niyang dito na nagtatapos ang kanyang pamumuno, pero nangakong hindi niya sasaktan ang kanyang planeta basta't sumunod siya sa kanyang mga utos. 3 taon na ang lumipas mula nang magsanay si Liam sa manloloko, at syempre, hindi niya natutunan ang The Flash dahil hindi naman talaga ito totoo. Marunong na siya sa basic martial arts pero hindi siya kontento, gusto niya ng espesyal na teknik para maging overpowered na evil lord. Sa bahay ni Master Yasushi, nagyayabang ito kung gaano kadali linlangan si Liam na wala pa rin kahit idea na ang tinitingala niyang master ay isang walang kwentang manloloko. Masaya si Yasushi sa dami ng nakukuha niya at umaasang magpapatuloy ito. Biglang bumalik si Liam para magtanong sa kanya. Nakiusap siyang turuan siya ng komplikadong teknik na tinatawag na The Way of the Flash. Dahil dito, pinalayas siya ni Master Yasushi sa paaralan bilang parusa sa pangungulit na matuto ng advanced technique kahit hindi pa niya master ang basic. Agad namang nagmakaawa si Liam, inamin ang kanyang kahangalan, at humingi ng tawad. Nakinig si Master Yasushi sa kanyang pakiusap, syempre, ayaw niyang mawalan ng pera. Pinatawad siya at umalis agad si Liam. Nang makaalis na, binitiwan ni Yasushi ang kanyang kunwaring katauhan at inamin sa sarili na wala siyang kaalam-alam sa teknik na gustong matutunan ni Liam. Bigla ulit bumalik si Liam at nag-abot ng dagdag na bayad bilang paumanhin, at agad tinanggap ito ng gutom na, Master. Nang umalis si Liam, tuwang-tuwa si Yasushi sa dagdag na kita, pero muli na namang bumalik si Liam para sabihing hindi siya makakadalo bukas. Wala namang problema si Yasushi, syempre, okay lang kung hindi papasok ang paborito niyang pinanggagalingan ng pera. Sa kanyang palasyo, umupo si Liam sa kanyang trono at nagreklamo sa hirap ng pag-aaral. Bigla siyang ininform ni Amagi tungkol sa ekonomiya ng Thins, hindi pa rin nababawasan ang utang, pero lumalaki ang produksyon at benta, kaya mukhang ayos lang ang lahat. Pinuri ni Liam si Amagi sa kanyang sipag at naisip ang ipaubaya na sa kanya ang gobyerno.
Bagamat natuwa si Amagi, humingi siya ng paumanhin sa mababang growth rate at ipinakita ang report tungkol sa welfare program, na mababa rin sa inaasahan. Si Liam ay nagulat at nais malaman kung sino ang may pananagutan sa kabiguan na ito nang biglaang dumating ang isang maliit at pangit na may kakaibang mukha. Agad na tinanong ni Liam kung anong mga dahilan nito sa mga pagkabigo. Sa simula, nagulat ang maliit na tao sa tanong, ngunit mabilis siyang pinaalalahanan tungkol sa kanyang pagtatago at pagmamanipula ng mga pondo na nagpapakita ng malinaw na senyales ng pandarambong. Nang marinig ito, ipagtanggol ng maliit na tao ang sarili sa pagsasabing masyado pang bata si Liam upang maintindihan ang mga bagay na ito. Ayon sa kanya, ang mga gastos ay kailangan, ngunit pinaalalahanan siya ni Liam na kasinungalingan iyon. Dagdag pa rito, iginiit ng maliit na tao na siya ay nagdusa ng mga gastos upang mapanatili ang takbo ng mga bagay. Nang marinig ni Liam ang mga kasinungalingang ito, tinanong siya kung bakit pumili siya ng ibang vendor kaysa sa dati nang ginamit, ngunit sinabi ng maliit na tao na mas magaling ang bagong vendor. Tumigil sa kasinungalingan. Pagod na si Liam sa mga kasinungalingang ito at pinaaalalahanan siya tungkol sa iba pang mga maling gawain ng maliit na tao, tulad ng pagbigay ng suhol sa mga vendor. Habang patuloy ang mga akusasyon, ang isip ni Liam ay naglalakbay. Iniisip niyang matututo siya mula sa tila talentadong tiwaling opisyal. Sa kasamaang palad, hindi kasing talentado ng maliit na tao si Liam na inaasahan. Ipinabatid sa kanya ni Imagine ang isang kasong pandarambong na nangyari kamakailan, kung saan sangkot ang isang subordinate ng maliit na tao. Bagaman iginiit niyang ito ay buong pagsisikap ng kanyang subordinate, tulad ng sinabi sa kaso, naniniwala sina Liam at Amagi na siya lang ang nag-frame sa kanyang subordinate upang makaligtas, lalo na't hindi na-recover ang mga nawawalang pondo. Nang marinig ito, nagalit si Liam sa maliit na tao dahil pinatay nito ang kanyang subordinate upang makaligtas sa pandarambong. Takot, sinabi ng maliit na tao na lahat ng ito ay kasinungalingan at nakiusap kay Liam na huwag magtiwala sa mga tulad ni Amagi dahil sila ay mga kalaban ng sangkatauhan. Sa galit, kinuha ni Liam ang kanyang espada at dahan-daang lumapit sa maliit na tao, tinatanong kung mahal niya bang ay sakay ang kanyang mga subordinate. Habang pinapanood ng maliit na tao si Liam na papalapit, patuloy siya sa pagsasabi ng walang kahulugang bagay upang ipagtanggol ang kanyang mga aksyon, pati na rin ang sinasabing ginagawa ito ng lahat upang mapanatili ang negosyo. Kahit nasa lahat ng mga ito, inihugot ni Liam ang kanyang espada. Nang mangyari ito, nagbago ang maliit na tao at ipinabatid kay Liam na siya ay nabubuhay ng marangyang buhay dahil sa mga pagsisikap ng mga Panginoon tulad niya. Ngunit bago pa siya makumplito ang mga paninira, pinutol ni Liam ang buhay ng maliit na tao. Nagrant si Liam sa walang buhay na Panginoon, ipinaalam na walang may karapatang gumalaw sa kanyang mga tao o ang kanyang pera kundi siya lamang. Bago pa lumala ang sitwasyon, pinakalma siya ni Amagi. Pagkatapos ay inutusan niya si Amagi na imbestigahan ang lahat ng mga tiwaling opisyal. Ngunit ipinaabot ni Amagi sa kanya na magdudulot lamang ito ng mas maraming pinsala. Sa kabilang banda, iminungkahi niyang maghanda si Liam ng maraming doll at ipinahayag na magiging mas epektibo ang 30 dolls sa mga bagay tulad ng pamamahala at iba pang mga unit ng subsidiary upang matiyak ang progreso ng lupain. Nang marinig ito, agad na pumayag si Liam. Bagamat naniniwala si Amagi na maaaring magkomento ang mga tao laban sa desisyong ito, hindi mukhang nagmamalasakit si Liam hanggat may progreso. Nang gabing iyon, nagsimulang kumalat ang balita tungkol sa kung paano pinatay ni Liam ang isang tiwaling opisyal. Pinag-uusapan din nila kung paano balak ni Liam baguhin ang compulsory education mula 3 taon patungong 6 na taon na nagbigay daan sa mas maraming manggagawa ng konstruksyon na italaga sa mga paaralan. Naniniwala silang ginagawa ni Liam ang tamang hakbang, lalo na sa kanyang batang edad na 10 taon. Samantala, sinubukan ni Liam na kontrolin ang mga malalaking makina na parang mga Gundam dahil natutunan na niyang magsanay ng martial arts. Sa kasamaang palad, dumating ang kanyang peking guro na nagpatigil sa kanyang pangarap na sumakay sa makina sa pamamagitan ng pagsasabing walang kabuluhan ang paggamit ng isang bagay na kayang gamitin ng iba. Sa halip, iniiwasan siyang tanungin ni Liam na isaalang-alang ang pagkontrol sa isang bagay na mas makapangyarihan na hindi kayang hawakan ng iba. Nang marinig ito, agad na pumayag si Liam. Lumapit siya sa kapitan ng base para sa mga ideya at sinabi ng kapitan ang tungkol sa lumang hindi automatic na modelo ng mga makina. Ipinahayag ng kapitan ang pagkakaroon ng isang unit na ginamit ng kanyang lolo at labis na natuwa si Liam sa ideya na sundan ang makina ng kanyang lolo. Si Yasushi naman ay pumunta sa isang dambana upang maghanap ng mga yaman, nagpapahayag ng kanyang inis habang ipinapahayag na siya ay nababahala sa mabilis na pag-unlad ni Liam, kahit na ang buong proseso ng pagsasanay ay dapat na kainahinala.
Alam niyang hindi niya kayang lokohin si Liam ng matagal at ang tanging paraan upang patuloy na kumita mula dito ay ang gumawa ng mas maraming walang saysay na gawain. Pinindot niya ang kanyang braso laban sa pader na nag-trigger ng isang lihim na mekanismo na nagbukas ng isang mobile night na tila mula sa sinaunang panahon. Ngunit para kay Yasushi, ito mismo ang kailangan niya upang patuloy na kumita at mapanatili si Liam na abala. Samantala, ang masamang Diyos na kilala bilang The Guide ay patuloy sa paghahanap ng mga negatibong emosyon at pumunta sa Earth kung saan nakatagpo siya ng isang tao na madaling ma-offend at magalit dahil lang sa hindi perpektong Jollibee order. Gustong-gusto ng Guide ang lasa ng negatibong emosyon ng taong iyon, ngunit nais pa niya ng higit pa, isang mas masarap. Balik sa mundo ni Liam, inutusan na ni Yasushi si Liam na ayusin ang sinaunang mobile night na tinatawag na Avid para sa kanyang pagsasanay at ayon sa plano, nagsimula na si Liam sa mga paghahanda. Si Liam ay nasa labas na nagsasanay ng kanyang master speccing ultimate technique na The Flash kasama ang kanyang butler. Si Brian ay nakatayo sa tabi ni Liam. Bagamat masaya si Brian dahil ang Avid ay unit ng matandang lolo ni Liam, tumutol pa rin siya dahil naniniwala siyang walang magiging silbi ang paggamit ng ganitong luma at anti-gum unit para kay Liam. Ngunit tiyak si Liam na magiging pinakamahusay siya sa pagpilot ng mga mobile night kung matutunan niyang gamitin ang pinakamatandang unit. Si Brian, na palaging mausisa, ay nagsabi kay Liam na itigil na ang pagsubok matutunan ang ganitong BS na teknik, na tinawag niyang isang pag-aaksaya lamang ng oras. Ngunit determinado si Liam na mag-improve kung patuloy siyang magsisikap at mag-e-ensayo. Samantalang si Amagi ay pumunta sa lokasyon ng mobile night na si Avid at ipinahayag kung gaano siya ka-skeptical kay Yasushi at sa mga pamamaraan nito sa training. Hindi niya nga pinaniniwalaan na si Yasushi ay isang espadachim, ngunit dahil inutusan siya ni Liam na ayusin si Avid, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magpursige upang buhayin muli ang junk na ito. Di kalaunan, dumating si Lieutenant Nies Carlon, isang engineer mula sa Weapons Factory, kasama ang kanyang team sa planeta ni Liam upang ayusin si Avid. Binati siya ni Liam sa paliparan upang magbigay ng good luck, at habang sila ay nag-uusap, napansin ni Nies si Amagi at nagtataka kung bakit may AI doll na nakatayo sa tabi ng isang count. Naiinis si Liam nang makita ang reaksyon ni Nies at agad niyang nilinaw sa kanya na maaari siyang magmay-ari ng AI doll at paparusahan ang sinumang magtatanong sa kanyang pamumuhay. Ngunit maling akala si Liam, dahil si Nies ay isang fan ng mga androids at sobrang natuwa nang makita si Amagi. Namangha siya sa custom-made features ni Amagi at sinimulang hawakan ang lahat ng bahagi nito, na parang curve. Malapit nang magtangkang iangat ang palda ni Amagi, ngunit naharang ito ni Liam at pinaalalahanan si Nies na huwag kumilos ng hindi naaangkop. Pagkatapos, pumunta sila sa warehouse kung saan nakalagay si Avid at sa unang tingin, sinabi ni Nies na patay na ang makina at iminumungkahi na palitan na lang ni Liam ito ng bagong unit kaysa mag-aksaya ng pera upang ayusin ito. Ngunit ayaw ni Liam ng mga defective products mula sa factory at ipinahayag na ang tanging mobile night na sasakyan niya ay si Avid. Sinabi ni Nies na magiging sobrang abala para sa kanya ang pag-aayos ng unit na ito dahil wala silang mga pyesa nito sa stock. Bukod dito, mas malaki ang laki ng robot na ito kumpara sa mga regular na unit at kaya't inisip ni Nies na magbabayad si Liam ng marami kung nais niyang buhayin ang metal junk na ito. Ngunit may sapat na pera si Liam at upang ayusin ang problema sa nawawalang pyesa, naisip niyang palitan ang mga lumang pyesa ng mga pyesa mula sa pinakabagong modelo upang makuha ang pinakamagandang output mula kay Avid. Ngunit dahil mahigpit na iniutos ni Yasushi kay Liam na matutong mag-pilot ng mobile nights ng mano-mano, inutusan ni Liam si Nies na gawing manual ang mga controls at alisin ang lahat ng assist functions nito. Bago umalis, tinanong din niya si Nies na magdagdag ng ilang special moves tulad ng isang rocket punch na maaaring maghiwalay ng kamao ng robot at ipadala itong lumipad patungo sa kalaban. Sa mga sandaling iyon, dumating si Yasushi sa warehouse upang makita kung gaano nakalayo ang naabot sa pag-aayos ni Avid. Nang tumingin siya kay Nies, hindi niya maialis ang tingin at nahulog siya sa love at first sight. Ang pervert na ito ay nahanap si Nies na perpekto sa lahat ng hindi naaangkop na paraan kaya't nagsimulang damyugo ang ilong niya. Agad niyang pinunasan ng dugo, inayos ang kanyang poster at naglakad papunta kay Nies upang ipakilala ang sarili. Ngunit abala si Nies sa pakikipag-usap kay Liam kaya't hindi niya ito pinansin. Patuloy si Yasushi sa pagpapakilala ng sarili at ng bold na mag-imbite kay Nies na makipag-date.
ngunit hindi ito pinansin ni Nias at nagpapatuloy siya sa pag-uusap kay Liam kung bakit imposibleng idagdag ang mga kalokohang special moves kay Avid. Upang kumbansihin si Nias, sinabi ni Liam na ibibigay niya ang lahat ng perang kailangan niya para sa trabaho, at sa wakas ay pumayag si Nias dahil ang plano niyang makuha ang pinakamaraming pera mula kay Liam. Si Yasushi ay sobrang seloso nang makita silang magkausap ni Liam na parang nasa isang Korean drama at nagdesisyon na parusahan si Liam sa pamamagitan ng pagpapahirap sa kanya sa mas matinding at mabagsik na training. Sa pagkakataong ito, nakaisip siya ng masama at iniutos kay Liam na mag-ensayo ng nakapiring mula ngayon. Inilagay niya si Liam sa isang dumadaloy na ilog, nakatayo sa isang madulash na troso, at habang sinusubukang magbalance si Liam, nagsimula si Yasushi magpaputok ng dosenang tennis balls mula sa kanyang custom-made tennis ball gun. Siyempre, ang ginagawa ni Yasushi dito ay saktan si Liam dahil sa pagnanasa niyang makuha si Amagi, ngunit tinatago niya ito sa pagsasabing ang bagong training na ito ay gagawin siyang mas mahusay na espadachim. Sinabi ni Liam na sobrang hirap ng training na ito, at binanggit kung gaano kabigat ang espada dahil sa mga dagdag na timbang, ngunit sa ilalim ng utos ng kanyang guro, patuloy siyang nag-eensayo at nagsusumikap upang matutunan kung paano gamitin ang kanyang isipan upang iwasan ang mga tennis balls. Samantalang si Pirate Commander Ghost ay pumunta sa mga bilangguan ng kanyang battleship kung saan ipinahayag niyang nahuli niya ang maraming babae kabilang ang Prinsesa Christiana. Hindi niya ipinaliwanag sa kahit sino kung anong nangyayari, ngunit inutusan niya si Christiana na lumabas dahil dumating na sila sa kanilang destinasyon, ang Treasure Island. Lumapit siya kay Christiana at ipinakita ang intensyon niyang gawing bahagi ng kanyang mga treasure si Christiana dahil sa kagandahan nito na nagpapapigil sa buong katawan niya. Dinala niya si Christiana sa experiment room ng kanyang assistant at binuksan ang pinto ng silid ng kanyang mga luma at alaga na hayop, ipinakita ang isang babaeng disfigured at ginahasa na naging isang halimaw. Literal na itinapon siya ni Goose mula sa barko at ipinakita ang plano niyang gawing bagong alaga si Christiana. May mga test tube sa paligid na naglalaman ng mga disfigured na kababaihan, na nagpapahiwatig na maliban na lamang kung may magligtas sa kanya, si Christiana ay patay na. Lumipas ang ilang linggo at natapos ni Nias ang pagkumpuni kay Avid, dinagdagan ang mga customizations ayon sa mga utos ni Liam, ngunit hindi pa tapos. Dinala ni Nias si Liam sa cockpit ng Avid upang ipakita kung paano ito patakbuhin, ngunit upang magawa ito, kailangan niyang tanggalin ang kanyang top dahil paano pa ba niya ipapakita kay Liam ang Cocomelon na mayroon siya. Sinusunod ni Liam ang mga tagubilin niya habang iniiwasan ang makipag-eye contact at ini-activate ang makina. Ang robot ay mabilis na nagsagawa ng scan kay Liam, na nirehistro siya bilang piloto nito, ibig sabihin, wala nang ibang makakapag-operate ng unit na ito maliban kay Liam mula ngayon. Excited na si Liam, subukang maglakad paaban, ngunit agad siyang nadapa. Ipinaliwanag ni Nias na ang Avid ay walang automated assist functions tulad ng autobalancer, kaya't hindi tulad ng mga bago, hindi basta makikilos ni Liam ito gamit lang ang go forward button. Ngunit may magandang bahagi ito, ayon kay Nias, kung makakaya ni Liam na matutunan itong lumang piraso ng jump, makikilos niya ito tulad ng pagkilos ng kanyang tunay na katawan. Nang maramdaman ang motibasyon, tumayo si Liam at dahan daw ang naglakad paaban, binabalansi ang mobile night ng maayos. Dinala niya ang unit palabas ng warehouse nang banggitin ni Nias kung gaano kahalaga ang magpanatili ng malakas na mental na imahe upang kontrolin ang robot. Upang matulungan siya mag-focus, nilapitan siya ni Nias at inayos ang kanyang mga control. Nang aksidenteng makahipo si Cocomelon ni Nias sa kanya, nagbago ang mental na imahe ni Liam at nagresulta sa Avid na gumalaw ng mga kamay nito na para bang nais nitong makaramdam ng isang bagay. Napagtanto ni Nias kung anong iniisip ni Liam, ngunit itinatanggi ni Liam na hindi niya kasalanan. Sa kabilang banda, pinaghihinalaan ni Yasushi na inaabuso ng lalaking ito ang kanyang kapangyarihan at gumagawa ng mga hindi masasabing bagay sa lieutenant sa loob ng cockpit. Ngunit si Brian ay may mga luha ng kasiyahan nang makita ang kanyang amo na interesado na sa isang tunay na babae. Nagsimula magmura si Yasushi kay Liam at labis na nagalit kaya pinilit niyang dumaan si Liam sa mas mahirap na pagsasanay. Lumipas ang mga araw at hindi pa rin magawa ni Liam ang lihim na teknik ng kanyang master. Nagtataka kung kulang siya sa talento para dito. Si Amagi ay naniniwala na ang tunay na problema ay nasa pagtuturo ni Yasushi at sinabi kay Liam kung gaano siya kalagi na nagdududa sa kredibilidad ni Yasushi kamakailan, ngunit si Liam, na lubos na nagtitiwala kay Yasushi, ay nagbigay ng lohikal na paliwanag upang ipagtanggol ang kredibilidad ng kanyang master, sinasabing baka may kinalaman ang magic sa lihim na teknik ni Yasushi. Napagtanto ni Liam na ang magic ang kumakatawan sa mga logs, hindi ang espada.
Inilaan niya ang kanyang mga magical power sa kanyang espada at ipinagswing ito nang may layuning putulin ang log gamit ang kanyang magical power. Matapos mag-practice ng move na ito paulit-ulit sa mga buwan at taon, natutunan niya ang teknik na teknikal na hindi pa umiiral. Ngayon bilang isang matanda, nais ni Liam ipakita kung gaano siya nakatuto sa mga natutunan kay Yasushi. Pinutol ang isang log mula sa malayo, simpleng ipinagswing ang kanyang espada sa direksyon nito. Hindi makapaniwala si Yasushi sa kanyang nakikita, ang kanyang mga turo ay dapat isang mga kasinungalingan, kaya bakit kay Liam na kayang putulin ang log? Sa loob, natatakot siya sa mga kapangyarihan ni Liam ngunit pinipigilan ang kanyang mga reaksyon, sinasabi kay Liam na malayo pa siya bago ma-master ang teknik na iyon. Ilang linggo pagkatapos, si Liam ay nasa kalawakan kasama si Amagi nang makuha niya ang ulat mula sa isa sa kanyang mga subordinado na ang Mukay, isa sa mga mas maliit na abandonadong planeta sa teritoryo ni Liam na ginagamit lang bilang planta upang mag-produce ng enerhiya, ay inatake ng pirata. Nakipaglaban ang military sa Mukay laban sa mga mobile knights na pinakawalan ng pirata, ngunit hindi iniisip ng subordinado ni Liam na magtatagal ang military dahil sa kanilang kakaunting bilang. Iminungkahi ni Amagi na ay ambush nila ang mga pirata mula sa blind spot ng Mukay gamit ang gravity at mga bagay, kaya't sumang-ayon si Liam at iniutos ang lahat ng mga barko upang hulihin ang mga pirata habang siya mismo ay pupunta upang ipagtanggol ang planeta sa harap ng laban. Narinig ni Brian ang kanyang utos at nakiusap kay Liam na huwag ipahamak ang kanyang buhay, ngunit hindi natatakot si Liam. Higit pa niyang itinuturing ang sarili bilang isang mahusay na mandirigma na sanay sa mga legendaryong samurai kaya nais niyang makita ng imperyo ang mga kasanayan na mayroon siya. Pagkatapos nito, sumakay siya sa mobile knight na Avid at lumipad patungong Mukay. Mula sa blind spot ng kaaway, sinalakay niya sila, pinutol ang isa-isa sa mga mobile knight bago pa man sila makakita sa kanya. Sa madaling panahon, nabawasan ang bilang ng mga kaaway at upang makakuha ng mga estilo points, ginamit niya ang special move na tinatawag na beam rifle upang mag-launch ng plasma ray sa isang pirata. Pagkatapos ay ginamit niya ang lihim na teknik, ang paraan ng Zoro, na pinupugot ang 12-12 ng mga kaaway mula sa malayo, na nagbigay takot sa mga pirata hanggang sa nagsimula silang mag-atras sa kanilang mga barko. Inilunsad ni Liam ang isa pang special move, ang rocket punch na sobrang epektibo ngunit hindi ito nagustuhan ni Liam. Tinawagan si Nias at nagreklamo na gusto niya maging isang itinapon na kamao, hindi isang missile ang punching hand. Ininterrupt ni Amagi ang kanilang pag-uusap at iniulat kay Liam na nakuhang nilang mahuli ang hindi pa sa 10% ng mga barko ng kaaway, habang 30% ng mga ito ay nawasak at ang mga natitira ay nakatakas. Itinuturing ni Liam itong panalo at pinuri si Amagi para sa mahusay niyang ginagawa bilang Vice Commander. Nalaman ni Goose mula sa kanyang alalay ang tagumpay ni Liam at hindi makapaniwala na ang mga bagay ay lumihis laban sa kanilang pabor. Maliwanag na binabanyang ang kakayahan ni Liam, ngunit hindi ito mahalaga, hindi siya susuko hanggat hindi niya nakikita si Liam na lumuhad at magmamakaawa para sa kanyang buhay. Ngunit ang mas lalong nagpapalakas sa kanyang marupok na ego ay ang katotohanan na ang kanyang aliadong fleet ay tumakas mula sa larangan ng labanan matapos matalo ni Liam. Kaya iniutos niya sa kanyang alalay na ilunsad ang lahat ng kanilang mga barko upang sirain ang fleet na iyon, anuman kung sila ay mga aliado o hindi. Gusto niyang gawing halimbawa ang mga ito upang walang sinuman ang maglakas loob na sumuwi o magmaliit sa pirata. Sa ngayon, nais niyang magsaya gamit ang kanyang pinakabagong laruan, si Princess Christiana, na kanyang ginawang isang kabangisan at ipinakita na ang kanyang mga mata ay nasa kanyang palad. Samantala, bumalik si Liam sa kanyang pangunahing battleship at ipinaabot ang kanyang kasiyahan kay Amagi, na nagsasabing natuwa siya sa bawat bahagi ng kanyang laban-laban sa mga pirata. Binati siya ni Amagi sa kanyang madaling unang laban at pinapasalamatan siya sa matagumpay na depensa ng kanilang resource planet. Natuwa si Liam na nahuli pa niya ang ilang barko ng pirata na maaari niyang angkinan ayon sa batas ng imperyo. Hindi na makapaghintay si Liam na makuha ang lahat ng mga yaman sa loob ng mga barkong pirata, ngunit labis na nadismaya nang malaman niyang walang mga karaniwang gamit tulad ng ginto sa kargamento. Pinipilit siya ni Amagi at Brian na mag-enjoy dahil ang mga resources sa kargamento ay mas mahalaga kaysa ginto, at ipinakita nila na naglalaman ito ng maraming bihirang mga metal tulad ng orichalcum, adamantane, at mithril. Ayon sa kanila, ang mga metal na ito ay ginagamit upang gumawa ng mga armas, ngunit si Liam, ang tanga, ay gusto ng ginto, mga koro ng ginto, at mga kahon na puno ng mga diamante, ang mga karaniwang bagay. Ngunit ayon kay Amagi, sa unibersong ito, ang mga diamante ay walang halaga dahil ito ay mga kristal na gawa sa pinakakaraniwang elemento sa universo, ang carbon.
Ipinagpatuloy ni Amagi na hindi rin mahalaga ang ginto dahil sa mababang ionization tendency nito. Hindi ko alam kung ano ang natutunan ni Liam matapos ang mga taon sa edukasyon na kapsula. Ngunit sa wakas, naintindihan din niya at ipinagpatuloy pa rin ang pagmamahal niya sa ginto, na nagsasabing ipakuha kay Brian upang matugunan ang kanyang kasakiman mula sa pangangailangan ng kanyang nakaraang buhay. Nangako si Brian kay Liam na mayroon silang sapat na ginto sa kanilang inventaryo dahil ginagamit ito bilang material sa paggawa ng mga elektronikong aparato. Nang marinig ito, iniutos ni Liam kay Brian na gawing mga ginto na barya ang natitirang ginto. Ipinaabot ang kanyang pangarap na mapuno ang kanyang silid tulugan ng mga gintong barya. Si Liam ay 30 na ngayon, at kung idagdag ang edad mula sa kanyang nakaraang buhay, siya ay higit sa 60 na, ngunit parang bata pa rin. Ngunit anuman, ang nais ng Panginoon ay utos ng lingkod. Kahit na binigyan siya ni Amagi ng isang mapanuring sulyap na nagpapakita ng pagkadismaya sa spoiled na batang ito habang si Liam ay nag-aaksaya ng oras, iniutos kay Brian na gumawa ng magarang mga lumang espada gamit ang pinakamahalagang mga bihirang metal, pinutol siya ni Amagi at iniulat ang isang seryosong problema na kanilang hinarap nang ipadala nila ang kanilang hukbo. Gumamit siya ng holographic na imahe upang ipakita kay Liam ang kasalukuyang bilang ng mga battleship sa kanilang teritoryo na nasa 10,000, ngunit halos 3,000 lamang ang maayos ang operasyon at 2,000 lamang ang magagamit para sa mga emergency sorties. Nagulat si Liam nang malaman niyang natalo nila ang mga pirata gamit lamang ang 2,000 battleships, ngunit karamihan ng laban ay siya mismo gamit ang kanyang mobile knight at may kasamang pag-aakalang mahirap sila na nagbigay daan sa kanilang pagkatalo. Binanggit din ni Liam si Amagi sa kanyang tulong sa estratehiya ng labanan. Serbisyo, naisip ni Liam kung dapat niyang itapon ang mga luma at hindi kapakipakinabang na mga barko, na sinusuportahan naman ni Amagi, ngunit agad na tumutol si Brian, na nagsasabing hindi sila maaaring basta-basta magtapon ng 7,000 barko, dahil kapag ginawa nila iyon, babawasan sila ng lakas ng kalaban. Nagkaroon ng matinding pagtatalo sina Amagi at Brian tungkol dito, ngunit sa huli, hindi nakapagtataka na pinili ni Liam ang panig ni Amagi at nagpasya siyang sundin ang suhestyon nito na bumili ng mga second-hand na battleship gamit ang perang nakuha mula sa pagbebenta ng mga bihirang materyales na kinuha nila mula sa mga pirata. Ang tanging dahilan kung bakit hindi niya pinagkakatiwalaan ang hatol ni Brian ay dahil sa mga pagsunod kay Brian, gumawa ang huling pinuno ng teritoryo, ang ama ni Liam, ng bundok ng utang na ngayon ay pasanin na ni Liam. Sa ibang lugar, sa ibang planeta, si Nias ay dumadalo sa isang expo upang ipakita sa mga mamumuhunan ang pinakabagong battleship na ginawa ng kanyang manufacturing team, ang 7th Weapons Factory, ngunit ang disenyo at kulay nito ay sobrang pangit kaya't hindi pinansin ng mga mamumuhunan kahit na ang battleship niya ay mas malakas kaysa sa mga gawa ng ibang mga pabrika. Matapos ang presentasyon ni Nias, ipinakita ni Ulisha, ang engineer mula sa 3rd Weapons Factory, ang kanyang battleship na hindi mo maitatanggi, mukhang mas maganda ng 1,000 beses kumpara kay Nias. Mayroon itong mga high-end na interior at luxury living quarters na idinisenyo para sa mga maharlika. Kaya't syempre, pinili ng mga mamumuhunan ang battleship ni Ulisha para sa kanilang hukbo, na nag-iwan kay Nias na lubos na nahiya at nalubos sa pagkatalo. Inilaan niya ang lahat sa performance ng barko, ngunit natalo siya at hindi pa rin matanggap ang katotohanang mahalaga ang itsura. Ayaw niyang pag-alitan siya ng kanyang boss kaya't nagpasya siyang manipulahin si Liam at gawing lahat ng battleship niya ang pag-aari ng pirata, tinatawag siya bilang isang ganap na tanga. Muling lumabas ang The Guide at tulad ng bawat araw, siya ay naghahanap ng negatibong emosyon na kanyang kakainin. Nakakita siya ng isang lalaki na sayang ang buhay, nangungut siya habang naglalaro ng Valorant buong araw. Matapos mangolekta ng ilang masarap na kasamaan mula sa kanya, nagtungo ang The Guide sa universo ni Liam upang kainin ang malaking isda. Iniisip na tiyak na marami nang naipon na negatibong emosyon si Liam sa nakaraang mga taon. Ngunit nang dumating ang The Guide sa planeta ni Liam, siya ay labis na nagulat sa pag-unlad ng teritoryo ni Liam, iniisip kung paano na itulong ng taong ito ang isang bayan na tila isang hindi pa natutuklasang sinaunang guho ilang taon na ang nakararaan sa isang modernong lungsod. Gayunpaman, hindi pa nawawala ng pag-asa ang The Guide. Inaalala ang walang kwentang con artist na ipinadala niya sa landas ni Liam taon na ang nakalipas na nagkunwaring isang swordsmaster. Inaasahan pa niyang may naitulong ang taong yun upang gawing kabiguan si Liam. Galit na galit ang The Guide, hindi niya maisip na hindi nangyayari ang mga bagay ayon sa gusto niya. Samantala, nagsisimula ang mga mamamayan na magsabi ng magagandang bagay tungkol sa kanilang Panginoon. Pumasok sila sa isang bar kung saan pinag-uusapan nila kung paano nahuli ni Liam ang mga pirata at nakakuha pa ng mga gamit mula sa mga piratang nahuli niya. Talaga namang ibang-iba siya sa kanyang ama at ang paraan ng kanyang pamumuno ay talagang akma sa kanila.
Subalit, may isang tao sa parehong bar na hindi natuwa kay Liam. Ang taong iyon ay si Yasushi, isang peking guro. Nagreklamo siya tungkol sa kanyang estudyante ng buong lakas. Nang marinig siya ng attendant at nakita ang kanyang pagka-frustrated, tinanong siya kung ano ang problema. Ipinakita niya na kahit anong gawin niyang tiyaga upang hindi maintindihan ng kanyang estudyante ang sining ng espada, patuloy pa rin itong gumagaling. Hindi maintindihan ng babae kung bakit siya galit na ang kanyang estudyante ay magaling, dahil para sa bawat guro, magandang bagay iyon. Ngunit hindi para sa isang peking guro na tinatawag ang sarili niyang guro. Nagreklamo siya na kahit sa pinakamagaling niyang estado, siya'y isang pangatlong klase, marahil pangalawang klase na espadista, ngunit sa kanyang pagkagulat, si Liam ay dahan-daang umaabot sa unang klase. Maaaring dalawa ang ibig sabihin nito, alinman ay nalamangan na siya ni Liam at nagkukunwari lamang, o hindi pa siya nalamangan ni Liam ngunit malapit na. Anuman ang posibilidad, nangangahulugan ito ng kapahamakan para sa kanya. Pumasok ang The Guide at nakita ang feedback, wala sa mga plano niya ang gumagana. Ipinadala nga niya si Liam ng masamang guro, ngunit ang buhay ni Liam ay isang kabalintunaan ng kanyang nais. Habang sila ay naglalament, si Liam ay nasa bahay, nagsasanay ng espada. Pumutol siya ng ilang puno sabay-sabay at siya'y tuwang-tuwa. Alam niyang gumaling siya ngunit ang tanga ay iniisip pa rin mas magaling pa rin si Yasushi. Nakipag-usap siya kay Amagi upang malaman kung pareho sila ng bilis ni Yasushi, ngunit hindi nakikita ni Amagi ang anumang pagkakaiba. Alam niyang hindi lang magagandang bagay ang nangyayari sa kanya, hindi niya nais sayangin ang kanyang buhay. Inisip niya muli ang kanyang buhay. Muling isinilang siya bilang anak ng mga magulang na iniwan siya ng maraming utang, ngunit ngayon ay isang mahusay na espadista na siya. Nagsimula na siyang magbayad ng ilan sa mga utang at ang mga bagay ay maayos para sa kanya. Para sa kanya, lahat ng ito ay dahil sa The Guide. Pinahahalagahan niya ang The Guide, ngunit ang kanyang pasasalamat ay nagdudulot lamang ng sakit sa puso ng The Guide dahil bilang isang nilalang na nabubuhay lamang sa malas, ang pasasalamat ay isang lason sa kanya. Nais niyang mamatay at naghanap siya ng sinuman na makakakuha ng negatibong enerhiya mula sa kanya. Buti na lang at may negatibong enerhiya si Yasushi na magagamit para mabuhay siya. Hindi ito sapat para sa kanya at talagang kailangan niyang mabaigo si Liam. Pinasasalamatan niya ang sarili na ang pinakamagandang panahon na mabaigo ang isang tao ay kapag ang tao ay malapit ng magtagumpay, kaya maghihintay siya hanggang sa halos magtagumpay si Liam upang mas marami siyang makuhang malas. Sa kastilyo, ipinagbigay alam ni Amagi kay Liam na iniisip ng Imperial Army na itapon ang kanilang mga lumang armas at dahil kailangan nila ng pangalawang kamay na armas, mas mabuting bumili mula sa Imperial Army. Mukhang maganda ang deal para kay Liam ngunit may kondisyon. Isang kondisyon na maaaring maging sanhi ng kanyang pagkatalo. Ang kondisyon ay kailangan niyang tanggapin ang ilan sa mga sundalo ng Imperial Army bilang bahagi ng palitan. Ang pagkakaroon ng mga tanga at walang kwentang sundalo ay masama para sa kanya, ngunit pinayuhan siya ni Amagi na ang mga sundalong ito ay edukado at magiging mabuti, kaya tinanggap niya ang deal. Pinanood ng The Guide, umaasang magkakaroon ng rebelyon ang mga sundalo laban kay Liam pagdating nila, at iyon ang magiging pinakamalaking pagkatalo niya. Nakapako ang mga daliri at naghintay upang makita kung ano ang mangyayari. Kinabukasan, nagising si Yasushi na may malubhang hangover. Pinagsisihan niya ang pag-inom ngunit wala siyang oras upang i-proseso ang kanyang pagsisisi nang dumating si Nies upang bisitahin siya. Mayroon siyang sariling dahilan kung bakit dumating, nais niyang malaman tungkol kay Liam upang may pitch ang kanyang mga crazy weapon sa kanya. Sa kabilang banda, ina-assume ni Yasushi na binisita siya ni Liam dahil gusto siya nito at maganda siya. Talaga namang umaasa ako na tignan niya ang salamin. Ang kanilang pag-uusap ay mula sa mga delusyon hanggang sa kabobohan. Sa huli, tinanong niya si Liam kung ano ang fetish nito, ano yung bagay na kung gagawin niya kay Liam, kahit hindi ito interesado sa kanya, bibili ito ng armas. Ngunit hindi siya direkta sa kanya. Ina-assume niya na tinatanong siya kung ano ang gusto niya sa isang babae. Sinusubukan niyang iwasan ang usapan upang hindi niya masabi ang fetish niya, ngunit siya ay matyaga. Ina-assume niyang mahal siya nito ng sobra at hindi maintindihan kung anong pakiramdam ang hindi maging kasama siya, kaya sinabi niya. Sinabi niya kung paano gusto niya ang maikling palda at nagpapakita na gusto niya ng mag-agarang pangitaas. Nag-e-enjoy siya sa pagsusuot ng mga masisikip na suit at pati na rin ang klase ng medyas na gusto niya para sa kanya. Ina-assume niya na nagsasabi siya tungkol kay Liam kaya sinunod niya ang suhestyon at nagpunta kay Liam na mukhang glamorosa at makintab, nakamaikling palda at masikip na suit na nagpapakita ng ilalim, at ang mag-agarang pang-itaas. Ang presensya niya ay hindi nakakaakit kay Liam. Halos hindi siya kasing ganda ni Amagi, kaya bakit siya magugustuhan ni Liam?
Sinubukan niyang kalimutan ang lahat ng dinala niya bago pa mag-pitch, ngunit inutusan siya ni Liam na dumiretso na sa kanyang pitch. Ipinakita niya ang mga armas ngunit tumanggi siyang bumili. Kakabili lang nito mula sa Imperial Army. Galit siya dahil ang pangatlong armas ay patuloy na laban sa kanya. Nagtangkang magmakaawa na bumili na lang siya mula sa kanya. Sinimulan niyang igalaw ang lahat ngunit imbes na mag-excite siya sa mga ginagalaw niya, ninas siya. Naalala niya na sa kanyang nakaraang buhay, ang asawa niya ay may ganong klaseng pangitaas. Hindi niya ito isinusuot sa gabi sa kanya, na nangangahulugang malamang ay isinusuot niya ito para makipagkita sa lalaking kinakasama niyang hindi siya. Nagbago ang ekspresyon niya, inisip niya na ito ay dahil gusto ito ni Liam, ngunit hindi. Ang nakikita niya ay tunay na nakakatakot at hindi niya gusto ang tanawin. Bagamat ang mga pangit na armas ay mabenta, hindi mo may kakaila ang kanyang pagtitiyaga dahil patuloy niyang pinipilit na bumili at nakakairita ang kanyang mga tanawin kaya napagpasyahan niyang bilhin na lang ito para makaalis na siya. Tinanong niya si Amagi kung may pera sila, at sa kabutihang palad, pinayuhan siya ni Amagi na may pera sila at hindi ito masasayang kaya dapat bumili. Sobrang saya niya kaya nahulog siya. Buong katawan niya ay nakalantad habang nagmamadali palabas ng kastilyo. Paglabas niya, tinawagan niya ang kasamahan sa trabaho. Nagmamalaki siya na bumili si Liam mula sa kanya dahil maganda siya at hindi kayang tanggalin ni Liam ang mata niya sa katawan niya. Narinig ito ni Brian at nagalit na ang boss niya ay madaling mapatamba sa katawan lang. Sa kabilang banda, narinig ito ni Yasushi at nagalit siya. Siya ang may fetish na yun at galit siya na ang mga fetish na yun ay ginamit kay Liam na nasiyahan dito imbes na sa kanya. Ang Liam na ito, na pinuproblema nila, ay nakahiga sa mga hita ni Amagi at tinatangkilik ang kaligayahan ng hari na talagang gusto niya. Pagkatapos ibigay ni Nies kay Liam ang lahat ng 300 barkong pandigma na pinilit niya itong i-order ng sabay-sabay, dumating din ang mga barkong pandigma na binili ni Liam mula sa Imperial Army. Nakakuha si Amagi ng resibo mula sa Imperial Army gamit ang quantum teleportation at hiningan niya ng pirma si Liam sa resibo sa pamamagitan ng pag-ulit ng salitang quantum ng maraming beses kaya pabilong inilagay ni Liam ang kanyang hinlalaki sa Cocomelons ni Amagi at sinabing iyon na ang kanyang quantum thumbprint, nga ni Okis talaga. Samantala, nagpapahinga si Yasushi sa kanyang bahay habang iniisip kung paano siya makakaganti kay Liam sa pag-agaw palagi ni Nies sa kanya. Sa tuwing naiisip niya ang plano ni Nies, pinagsisisihan niyang nasayang ang mga mahahalagang yaman ni Nies sa batang adik sa manika. Naiisip lang niya kung ano ang ginawa ni Liam sa inosenteng si Nies at nangangakong pababayaran ito kay Liam. Habang tumitindi ang galit niya, ipinapakita ng guide na pinapanood at sinisipsip niya lahat ng negatibong emosyon ni Yasushi. Hindi na makapaghintay ang guide na makita kung saan haantong ang galit na ito at umaasang ito ang magiging dahilan ng pagbagsak ni Liam. Kaya't ipinagkatiwala niya ang lahat sa manlolokong ito at umalis patungo sa ibang dimensyon upang humanap ng mas maraming negatibong emosyon. Dinala ni Nia si Liam sa barkong pandigma na siya mismo ang gumawa upang ipakita ito sa kanya. Hindi inaasahan ni Liam ang anumang magarbo o stylish. Wala siyang inaasahan mula sa babaeng ito na tingin niya'y inutil, ngunit nabigo pa rin siya sa loob ng barko. Ipinaliwanag ni Nies na ang magarang disenyo ay pampaganda lang at walang saysay sa digmaan, ngunit wala siyang pakialam, gusto niya ng dekorasyon. Hindi mapabago ni Nies ang isip ni Liam at hindi rin siya maglalagay ng kahit anong dekorasyon, kaya't nagkasundo na lang silang hindi magkasundo at lumipat sa susunod na paksa kung paano gagamitin ang barkong ito. Ipinaliwanag ni Nies kay Liam ang mga tagubilin kung paano paandarin ang barko kabilang kung gaano kalakas ang kailangang enerhiya sa simula at kung gaano kadalas kailangan palitan ang fuel. Sinubukan din niyang bentahan si Liam ng loyalty card na may diskwento sa maintenance fee pero hindi interesado si Liam. Kaya't ipinakita na lang ni Nies ang trono ng barko na may protective film pa. Sabik siyang tanggalin ang film at patuloy sa pangungulit kay Liam para pumirma sa resibo, gamit pati ang katawan niya bilang pang-akid. Binigyan pa niya si Liam ng opsyong eye thumbprint sa kanyang Cocomelons, ngunit nabigo lang siya, naisip tuloy niyang baka bakla si Liam. Gusto lang matapos ni Liam ang lahat kaya pumayag na siyang pumirma sa resibo, pero hindi pa rin kontento si Nies at humiling ng pabor. Gusto niya ang mga barkong pirata na nakita ni Liam kamakailan pero tumanggi si Liam dahil plano niyang isama ang mga iyon sa kanyang armada. Patuloy sa pangungulit si Nies na parang isang sakam na, kaya't nakialam si Amagi at nagmungkahi na ibigay na lang kay Nies ang ilan sa mga barkong pirata kapalit ng pag-aayos at pagmomodify niya sa natitirang barko. Gustong-gusto ni Liam ang ideya dahil basag-basag na ang mga barkong pirata at pumayag din si Nies. Ibinunyag niyang gusto lang niyang makuha ang mga barkong pirata upang mapag-aralan ang teknolohiya nito na tila galing sa labas ng imperyo at hindi pa kilala. Ngunit bago tuluyang isara ang kasunduan,
Pinuntahan muna ni Liam kasama sina Amagi at Nias ang isa sa mga barkong pirata na hindi lubusang wasak. Agad niyang napansin ang kaibahan ng disenyo at interface ng barko, may helmet gaya ng klasikong barkong pirata at gustong-gusto ito ni Liam na gusto niyang ilagay sa sarili niyang barkong pandigma. Nagbigay si Nias, ang normie, ng mahabang paliwanag kung bakit masama itong ideya ngunit pinatahimik siya ni Liam bilang isang lalaking may kulturang pinanghahawakan at pinilit na kung gusto niya, magkakaroon siya nito kahit walang silbi. Hindi pinansin ni Nias si Liam at nagsimulang mag-eksplorasyon sa loob, kinikilig sa bawat bagong bagay na nakita niya. Samantala, napansin ni Liam ang isang maliit na asong nagniningning na papunta sa ibang silid kaya sinundan niya ito kasama si Amagi. Dinala sila nito sa isang navigation room kung saan ang yapik ni Liam ay nagpagana ng mekanismong nagpapakita ng mga trajectory ng barko. Sinuri ito ni Amagi at napag-alamang ang barkong ito ay naghasik ng lagim sa buong imperyo ngunit mas interesante ang pattern na laging nauuwi ito sa warp gate sa isang border area. Ang lugar ay tila isang lawless zone sa labas ng kontrol ng imperyo at frontline ng digmaan ng imperyo at isa pang bansa. Napagtanto ni Liam na ito marahil ang tagwan ng mga pirata at nang suriin ni Amagi ang coordinates, nahanap niya kung saan nakatago ang base ng mga pirata. Nagpaliwanag siya ng siyentipikong dahilan kung bakit mahirap puntahan ang lugar dahil sa abnormal na orbital radius nito at iba pang teknikal na hamon, pero hindi na ito pinansin ni Liam. Mas interesado siya sa maaaring laman ng hideout. Iniisip niyang baka ito ay isang treasure island kung saan palihim na nagtatago ang mga pirata ng kanilang pinakamahalagang yaman. Kahit na mukhang ilusyonado si Liam, hinayaan na lang siya ni Amagi at pinapili kung ano ang gagawin sa impormasyong iyon. Masigla niyang idineklara na agad silang maghahanap ng kayamanan. Di nagtagal, nalaman ni Goals na sinimulan na ni Liam ang pag-atake at natalo na ang ilan sa kanyang mga tauhan sa unahan. Ipinaharap niya ang mga ito at napagpasyahang parusahan dahil sa pagdadala ng kahihiyan sa mga pirata matapos matalo sa isang basurang count. Bago harapin ang mga taunang ito, inutusan ni Goals ang kanyang mga tauhan na dalhin sa kanya ang ulo ni Liam, kaya ipinadala niya ang lahat sa labanan at inilunsad ang lahat ng kanyang mga barko. Si Liam kasama ang kanyang armada ay nagtungo sa warp gate papunta sa tagwan ng mga pirata ngunit hindi sila pinayagang gamitin ang gate dahil may bayad itong ipinapataw ng imperyo. Nakipag-ugnayan ang opisyal na humahawak sa warp gate kay Liam at ipinaliwanag na dahil sa layo ng biyahe at dahil balak ni Liam na i-warp ang 7,000 barko, kailangan ito ng malaking halaga. Nangako si Liam na babayaran ito matapos ang kanyang misyon ngunit hindi nagtitiwala ang opisyal sa kanyang kredibilidad, kaya ipinahanap ni Liam kay Amagi ang isang taong mapagkakatiwalaan. Sa kasamaang palad, wala silang koneksyon. Muling ipinaliwanag ni Liam ang sitwasyon sa opisyal at sinabi niyang makikipaglaban siya sa mga pirata, ngunit lalong hindi pumayag ang opisyal dahil hindi man lang masiguro ni Liam ang kanyang ligtas na pagbabalik, lalo pa ang bayan. Wala ring dalang pondo si Liam at ilang araw na siyang naglakbay kaya hindi siya maaaring bumalik. Kaya humiling si Liam na makausap ang manager ng opisyal, ngunit siya na pala ang may pinakamataas na posisyon doon, kaya nagalit si Liam, nagwala at ibinaba ang tawag. Naisip niyang harapin ang opisyal ng personal para makipagkasundo habang patuloy siyang naghahanap ng paraan para makumbinsi sila na makapasok sa Palmonia Gate ng walang bayad. Samantala, dumating si Goals at ang kanyang barko sa Palmonia Gate. May koneksyon siya roon at kahit siya ang kontrabida sa sitwasyon, hindi niya kailangang makiusap para makapasok. Totoo ngang ang may pera ang siyang may kapangyarihan. Tinawagan niya ang warp at masayang sinalubong siya ng kakilala niya roon. Tinanong siya kung saan siya pupunta mula sa Palmonia Gate. Ibinunyag niyang papunta siya sa Domos Gate. Alam ng lahat na walang laman ang Domos, at wala namang mapapala ang gaya ni Goose sa lungsod na iyon. Tinanong siya ng lalaki kung anong gagawin niya sa isang desyerto. Pero anong pakialam ng lalaki? Pareho kami nang iniisip ni Goose. Sinabi niya sa lalaki na hindi iyon problema niya at dahil may pera siya, dapat ay papasukin siya. Nagbayad siya agad. Samantala, dumating na si Liam sa warp gate sa pag-asang magagamit niya ang kanyang kakayahan sa negosasyon para makapasok. Humiling siyang makapasok at sinabi ng lalaki na walang problema. Natuwa siya hanggang sa pinutol ng lalaki ang kanyang kasiyahan at humingi ng bayad sa gate. Una, nagyabang si Liam na isa siyang noble at makakakuha siya ng pera, pero hindi natinag ang tauhan sa kanyang mahina at walang saysay na pagyayabang. Nang makitang hindi epektibo ang pagyayabang, naging mapagkumbaba siya at nakiusap sa tauhan na papasukin siya, pero wala pa ring epekto. Nagsinungaling na siya sa drama, lumuhad at umiyak, sinabing kailangan niyang makita ang kanyang may sakit na ex at mahalaga ang paglalakbay. Makikita mo ang ex mo na may ganitong car aming barko. Siguro kailangan ng ex mo ng mga barko para gumaling. Nang hindi umubra ang kasinungalingan,
sinabi niyang gusto niyang makita ng ex niya ang kanyang mga barko bago ito mamatay. Sagot ng lalaki, bumalik ka na lang, kunin mo ang bayad, at bumalik ka kung totoo ngang mahalaga ang ex mo. Nakatanggap ng tawag ang lalaki tungkol kay Ghost kaya iniwan muna siya para asikasuhin iyon. Nainas si Liam na hindi na gumagana ang kanyang kakayahang makipagkasundo. Naglakad-lakad siya at muling nakita ang aso. Sinundan niya ito papunta sa warp room at nakita ang pagpasok ni Ghost. Alam nilang naroon din si Liam kaya inaasahang magiging magulo ang banggaan. Mali sila dahil tumanggap sila ng bayad mula sa isang pirata nang hindi alam kung saan ito pupunta kaya nagbulag-bulagan na lang sila. Lahat ng nagtatrabaho roon ay nag-break para kunwari wala silang alam kapag nagkagulo. Pagkaalis ng lahat, si Liam na lang ang naroon. Nakita niya na warp gate iyon at may barkong pirata sa Palmonia Gate. Akala niya pinapasok na siya ng tauhan at pinaalis ang lahat para walang makaalam na pinayagan siyang pumasok ng walang bayad. Pagtingin ulit sa screen, nakita niyang magkakasalungat ang direksyon ng mga warp. Inakala niyang pagkakamali iyon ng tauhan at umupo siya para itama iyon. Nasira tuloy ang kilos ni Ghost pero dahil tuloy ang biyahe, wala siyang nakitang problema. Biglang tumawag si Amagi at pinapabalik siya. Pagbalik niya, sinabi ni Amagi na nakakuha na sila ng letter of credibility, hindi mula sa Noble kundi mula kay Nias, dahil marami silang nabili rito. Isang ang kabutihan ang sinusuklian ng kabutihan. Masayang nagpasalamat si Liam at nagkomento na handang makiusap ang mga opisyal pero ngayong may sulat na sila, magiging madali nang makapasok. Inutusan niya si Amagi na pumasok sa wormhole at agad naman itong sumunod. Nagsimula ang kanilang paglalakbay patungong Palmonia Gate, at sa kabutihang palad para sa kanila, iniwan ni Ghost at ng kanyang mga tauhan ang kanilang base kaya't hindi sila handa. Samantala, si Ghost ay naiinip na. Dapat ay makarating siya sa Domos Gate sa loob ng 30 minuto pero matagal na silang bumibiyahe at wala pa sila roon. Nagtanong siya sa kanyang driver na nag-aalala rin pero may nakita silang gate sa unahan at inakalang iyon na ang kanilang destinasyon, hindi nila alam na binago ni Liam ang wormhole. Pagpasok nila sa gate, puro pula ang nakita nila, maraming spaceship na handa para umatake. Napagtanto nilang nasa panganib sila dahil pumasok sila sa teritoryo ng Imperial Army. Habang ito ay kapahamakan para sa kanila, swerte naman ito kay Liam. Sa wakas ay dumating na siya sa kanyang destinasyon. Nang gustong i-check ni Amagi ang coordinates nila, sinabi niyang hindi na kailangan dahil kita niya ang maraming piratang spaceship at alam niyang iyon ang Treasure Island na hinahanap nila. Tumingin pa si Amagi at napansing walang aktibong spaceship, ibig sabihin ay hindi sila handa sa labanan. Sinamantala ito ni Liam at inutusan si Amagi na ilunsad ang mga spaceship. Pinalabas niya ang isa pang spaceship para umatake habang siya naman ay pumasok sa sarili niyang spaceship na tinatawag na Avid. Sa loob lamang ng ilang segundo, naglunsad siya ng maraming atake sa isla. Ginamit niya ang rocket punch para sirain ang lahat ng spaceship at gamit ang Avid ay pinulbos niya ang lahat. Nangyayari ito nang hindi alam ni Ghost ang nagaganap sa kanyang isla. Sa katunayan, hindi rin tiyak kung ano na ang nangyayari sa kanya sa isla ng Imperial Army kung saan siya napunta. Sinunog ni Liam ang spaceship. Dumating si Amagi upang iulat na lahat ng spaceship ay sinunog na, ngunit hindi pa iyon sapat para sa kanya. Nandoon siya para sa kayamanan ng isla at iyon ang kukunin niya. Inutusan niya si Amagi na palabisan ang mga Mobile Knight. Sumunod ito at agad na tinarget ng mga Mobile Knight ang batong isla sa harapan nila. Mula sa kanyang spaceship, masaya niyang pinapanood ang paghahanap ng kayamanan. Sana ay makahanap siya ng ginto dahil iyon ang paborito niyang kayamanan. Hindi pa tiyak kung paano tutugon si Ghost sa atakeng ito, pero tiyak kung may kapanapanabik na mga kaganapan sa hinaharap. Inatake ni Liam at ng kanyang mga Mechanites ang Treasure Planet, winasak ang panlabas na bahagi nito upang makagawa ng daanan. Isang siyentipiko sa loob ng planeta ang nagpapanik habang winuwasak ng hukbo ni Liam ang natitirang bahagi ng kanilang defense system at nagtungo siya sa control room kung saan niya nalaman na sila ay inaatak at lahat ng piratang barko na nagbabantay sa paligid ng planeta ay nawasak. Samantala, nakapasok na rin si Liam sa loob ng planeta at humarap siya sa ilang pirata na naka-mecha armor. Hindi siya nag-aksaya ng oras at agad silang pinatay, at pagdating ng kapitan ng kanyang tropa, natapos na ni Liam ang trabaho. Sinabi ng kapitan na naubos na rin nila ang mga pirata sa kanilang bahagi at iniutos ni Liam na ipagpatuloy ang paglilinis ng daan habang hinahanap ang silid ng kayamanan. Bigla niyang nakita muli ang nagniningning na aso at nagdesisyong sundan ang bakas nito. Tama ang kanyang naging desisyon dahil dinala siya ng landas sa control room kung saan sumuko agad ang siyentipiko at ang kanyang mga tao. Nasiyahan si Liam sa kinalabasan at inutusan ang siyentipiko na ibigay ang lahat ng kayamanan.
Tinanong siya ng doktor kung anong klaseng kayamanan ang gusto niya dahil may mga bagay siyang mahalaga at mga alagang hayop na kinokolekta ni Pirate Captain Goose. Inisip ni Liam na ang asong nakita niya kanina ay isa sa mga alaga, kaya't nagtanong siya pa ng higit tungkol sa mga ito. Inakala ng siyentipiko na isa ring sadistang baliw si Liam tulad ni Goose na ginagawang alaga ang mga tao, at inalok niya na gawin ang mga ito bilang masunerang aso para kay Liam kung gugustuhin niya. Wala ni isang salita ang naintindihan ni Liam sa sinasabi ng siyentipiko kaya nagpa siya itong dalhin siya sa laboratorio kung saan niya inilalagay ang lahat ng kanyang mga subject. Ipinakita niya ang mga babaeng ginawang nakakatakot na halimaw dahil sa kanyang mga eksperimento. Isang sundalo ang nasuka dahil hindi niya kinaya ang nakita, at sinermonan siya ng kapitan dahil sa pagiging mahina. Nagpatuloy sa paglakad si Liam at napatigil ang kanyang tingin sa isang partikular na test subject. Sinabi ng siyentipiko na magaling ang mata ni Liam dahil ito ang paboritong alaga ni Captain Goose. Habang nagdadaldal pa ito tungkol sa kung paano ito ang kanyang obra maestra, napuno ng pagkasuklam si Liam dahil sa alaala ng kanyang nakaraan kung saan siya mismo ay itinuring na hindi tao. Hindi niya kayang makitang may ibang halimaw na nananakit sa mga tao kaya't binaril niya sa ulo ang siyentipiko habang nagsasalita ito. Nagsimula siyang magmasid sa paligid ng silid pero narinig niya ang tinig ng babaeng parang pugita na may mata sa mga palad. Tinanong siya nito kung sino siya at ipinakilala ni Liam ang sarili, sinabing siya na ang may kontrol sa planetang ito at pinatay na niya ang namumuno. Naantig ang babae at naiyak dahil inakala niyang matatapos na rin ang kanilang paghihirap. Nakiusap siya kay Liam na tapusin na ang kanilang pagdurusa dahil hindi na sila maaaring mamuhay muli bilang tao. Subalit buong kumpiyansang sinabi ni Liam na ililigtas niya silang lahat at kapalit noon ay kailangan nilang bayaran ang utang na loob sa kanya. Umalis siya matapos mag-utos sa mga sundalo na tawagin ang mga mediko at ilipat ang mga babae sa kanyang barko upang magamot. Nakiusap ang babae na huwag na siyang isama dahil alam niyang wala na siyang pag-asang gumaling. Naawa ang kapitan sa kanya ngunit hindi niya maaaring suwiin ang direktang utos ni Liam. Sinubukan niyang kumbansihin ito na magbago ng desisyon, sinabing hindi madaling gamutin ang mga babae dahil kailangang buuin muli ang kanilang katawan gamit ang isang bihirang elixir at napakahuhusay na mga doktor. Sinabi niyang hindi sulit ang halaga para iligtas ang mga ito, ngunit sumagot si Liam na nasa mabuting mood siya ngayon at paminsan-minsan ay hindi masama ang gumawa ng kabutihan. Bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Amagi na natagpuan na nila ang tunay na silid ng kayamanan. At natuwa si Liam dahil may pambayad na sila para sa paggagamot sa mga babae. Samantala, si Christina, ang babaeng nakiusap na patayin na lang siya ni Liam, ay patuloy na umiiyak dahil sa kanyang kapalaran. Dati siyang Princess Knight ng Holy Kingdom at ipinagmamalaki siya ng lahat dahil sa kanyang mga tagumpay laban sa mga pirata. Ngunit nang lumaban siya kay Goose at sa kanyang mga tauhan, nalinlang siya at nahuli. Pagkatapos ay pinasabog ng mga pirata ang kanyang home planet sa harapan ng kanyang mga mata. Nagpanik ang kanyang pamilya dahil imposible sanang mapasok ng mga pirata ang protektadong rehiyon ng United Alliance, ngunit napagtanto nilang ipinagkanulo sila ng Alliance. Hindi na kinaya ng Shield ang pag-atake at tuluyang nawasak ang buong planeta. Lubos na nawasak si Christina ngunit simula pa lang pala iyon ng kanyang kapigatian. Matapos sirain ang kanyang planeta, dinala ni Goose si Christina at ang kanyang mga tauhan sa kanyang Treasure Island. Habang natatakot ang lahat, nanatili pa rin si Christina sa pag-asa at tiniyak sa iba na darating ang tulong. Nang dumalaw si Goose, sinabi ni Christina na patayin na lang siya kung gusto nito, dahil mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa mamuhay sa kahihiyan. Tumawa si Goose at sinabing matagal na sana niya itong pinatay kung iyon ang gusto niya, ngunit pinanatili niyang buhay ang lahat dahil gusto niya silang idagdag sa kanyang koleksyon. Ipinahayag niyang nagbago siya ng isip at isa lang ang palalayain. Pinapili niya si Christina, at pinili niya ang babaeng pinaka-natatakot. Ngunit iyon pala ay isang karumaldumal na patibong dahil ginawa ni Goose na unang test subject ang babaeng pinili ni Christina. Ibinigay niya ito sa siyentistang naging isang halimaw na may maraming braso at sinimulang hiwain ang katawan ng babae. Nawalan ng katinuan si Christina at nagmakaawa kay Goose na itigil ito, pero tumawa lang siya at sinabing kapag huminto siya ngayon, mamamatay ang babae. Dahil sa matinding trauma, wala nang nagawa si Christina kundi hayaan ang masamang siyentista na pag-eksperimentuhan ang babae. Di nagtagal, ginawa niya itong halimaw, at habang nanunood si Christina sa takot, sinabi ni Goose na siya rin ay gagawing mas kahindik-hindik pa. Tinanong niya kung paano niya nagagawang gawin ito, at sinabi nitong nage-enjoy siya. Aniya, hindi patas na siya'y pangit kaya ginagawang halimaw ang magagandang babae at pinapanood silang masira. Maya-maya, kinaladkad niya si Christina papunta sa upuang pang-eksperimento at hindi na niya nagawang magpakita ng tapang.
Nakiusap siya kay Goose na itigil ito at nangakong gagawin ang kahit ano kapalit, pero pinagtawanan lang siya at sinabing magiging paborito niya itong alaga. Sinabi rin niyang sinadya niyang hindi ito unang piliin para makita kung gaano ito magiging pangit at mawalan ng pag-asa. Inutusan ni Goose ang scientista na tanggalin ang mga mata ni Christina at ilagay sa kanyang mga kamay para makita niya ang itsura niya kahit walang salamin. Patuloy ang pagiyak at pagsigaw ni Christina pero wala itong silbi at naging isang pangit na berdeng halimaw. Lahat ng iba pa niyang mga kasama ay sinapit rin ang parehong kapalaran. Balik sa kasalukuyan, bumalik si Liam sa kanyang planetang pinagmulan at dumalaw si Nias sa kanya. Nabalitaan nito ang tagumpay ni Liam sa base ng mga pirata at hinihikayat siyang bumili ng mas maraming battleship bilang selebrasyon. Sinabi ni Liam na tigilan niya ang paniningil pero sagot ni Nias, naging kapaki-pakinabang ang kanyang mga barko at kumita siya ng malaki sa raid kaya dapat lang na mag-invest ulit. Sinubukan na naman siyang akitin ni Nias pero walang gana si Liam sa mga pukana nito kaya sinabihan niya itong tumahimik. Nang hindi umubra ang panlilinlang ni Nias, pinaalala niyang siya ang kumuha ng permiso para makapasok si Liam sa warp gate kaya napilitang makinig si Liam. Tinanong niya si Amagi kung ilan ang mabibili nilang barko gamit ang nakuha nilang kayamanan. Sagot ni Amagi, matapos ibawas ang mga gastusin, sapat ito para makabili ng 5,000 barko. Nabigla si Liam pero agad tumakbo si Nias para ihanda ang order ng 5,000 barko. Hinabol siya ni Liam para pigilan siya bago tuluyang maisakatuparan ito. Samantala, naglalakad si Yasushi sa mga pasilyo, iniisip kung anong dahilan ang gagamitin para makahingi ulit ng pera kay Liam. Biglang nadaanan siya ni Nias habang nakikipag-video call at sinabing nakakuha siya ng malaking order mula kay Liam matapos niyang ibuwal ang kanyang dignidad gaya ng dati. Akala ni Yasushi ginagawang laruan ni Liam si Nias kaya napuno siya ng galit, ikinatuwa ng guide na matagal nang naghihintay na makaramdam ng matinding negatibong emosyon si Liam. Samantala, hinahanap ni Liam si Nias pero si Yasushi ang unang nakakita sa kanya at sinabihang sumama sa kanya. Dinala siya sa training ground kung saan piniringan si Liam at pinabigat ang kanyang espada para sa isa na namang imposibleng pagsasanay. Ngayon, may 12-dosenang drone na nagpapaputok ng tennis ball mula sa lahat ng direksyon at mas mabilis pa kaysa dati. Hindi makareact si Liam at paulit-ulit na tinatamaan. Pinalakas pa lalo ni Yasuo ang mga atake. Bumagsak si Liam at sinabing hindi niya kayang salagin ang lahat gamit lang isang espada, pero sinabihan siyang tigilan ng palusot at hanapin ang sagot sa sarili. Doon naisip ni Liam gumamit ng mahika gaya ng dati pero ngayon bilang depensa. Sinubukan niyang gawing barrier ang kanyang mahika at agad niya itong nagawa, napapatalbog lahat ng bola. Nanlaki ang mata ni Yasuo habang pinagmamasdan si Liam at nagsimula ito ng, naintindihan ko na, natalumpati. Ginamit niya ang barrier para ibalik ang mga bola sa mga drone at lahat ay nawasak. Inalis niya ang tiring at tinanong si Yasuo kung ayos ba ang ginawa niya, pero tinamaan rin si Yasuo ng maraming bola. Nabigla si Yasuo sa galing ni Liam at natakot na matuklasan ang kanyang panlilinlang. Alam na ni Liam na pinapatay niya ang mga corrupt na opisyal at tinalo ang mga pirata, at kapag natuklasan ang buong katotohanan, baka patayin siya. Kaya naisip niyang tumakas na habang may panahon. Tinanong siya ni Liam kung saan siya pupunta at sagot niya, wala na siyang maituturo pa. Aniya, natutunan na ni Liam ang lahat at kailangan na lang niyang mag-ensayo sa sarili dahil walang katapusan ang landas ng espada. Sumigaw si Liam na ayaw pa niyang tumigil sa pagsasanay pero sinaway siya ni Yasuo at sinabihang tigilan ang pagiging spoiled. Sinabi niyang siya rin ay isang estudyante at kailangan pang humusay kaya hindi makabubuti kung aasa sa kanya si Liam. Pagharap niya kay Liam, opisyal niyang ipinahayag na nagtapos na ito at isa na siyang master ng landas ng Flash. Tungkulin na raw niya ang ipalaganap ang estilo ng espada sa buong universo at masayang pumayag si Liam. Pagliko niya, agad tumakbo si Yasuo palayo. Si Liam naman ay ngayon lang nakaramdam ng ganitong kasiyahan, unti-unti na ang pagliit ng kanyang utang, umuunlad ang kanyang teritoryo, natalo pa niya ang mga pirata, at kinilala ng kanyang master ang kanyang kakayahan. Nagpasalamat siya sa guide sa lahat ng ito, at ang Many-Okis na guide ay tumakbo papunta sa ibang universo bago siya tuluyang lumunin ng positibong emosyon ni Liam. Ilang araw ang lumipas at muling hindi nasisiyahan si Liam sa kanyang buhay. Nagreklamo siya kina Brian at Amagi tungkol sa kung paanong bilang pinakadakilang masamang Panginoon sa mundong ito, gusto niyang pagbayarin ang lahat dahil sa hindi makatarungang nakaraan niya. Hindi nauunawaan ni Amagi ang kanyang ambisyon pero sumang-ayon siya na dapat pagbayarin ni Liam ang lahat. Ang ibig niyang sabihin ay bayaran ni Liam ang kanyang mga utang, ngunit binaliwala ito ni Liam at sinabing mamaya na niya iyon gagawin. Sa ngayon, nais niyang i-enjoy ang kanyang buhay bilang isang masamang Panginoon, at para magawa iyon, kailangan niya ng kapangyarihan,
pera, at higit sa lahat, isang harem na puno ng magagandang babae. May kapangyarihan na siya dahil isa siyang bihasang sertipikadong Master Swordsman, kaya pera naman ang sunod niyang gustong makuha. Doon bumisita si Merchant Thomas para batiin siya sa pagtalong ginawa niya sa mga pirata. Bilang regalo, dinala ni Thomas ang paborito ni Liam, ginto, at napakarami nito. Masaya si Liam pero alam niyang may kapalit ito kaya tinanong niya si Thomas kung ano ang gusto nito. Ipinaliwanag ni Thomas na kailangang dumaan ng kanyang grupo ng mga ngalakal sa isang mapanganib na teritoryo at umaasa siyang maaaring gamitin ang fleet ni Liam, 100 barko, bilang escort. Lumingon si Liam kay Amagi at nang makumpirmang may sapat sila, pumayag siyang pautangin si Thomas ng ilan, ngunit palihim na pinaalalahanan siya na kapag bumalik siya, kailangan niyang bigyan si Liam ng mas maraming ginto. Pagkatapos makipagkita kay Liam, dumaan si Thomas at ang kanyang katulong sa isang pangunahing lungsod sa teritoryo ni Banfield gamit ang kotse. Sinabi ni Thomas kung gaano kaunlad at kasulong na ang lugar sa loob lamang ng ilang taon, at nangyari lamang ito dahil ginagamit ni Liam ang karamihan ng kinukolektang buwis para paunlarin ang lugar. Pinuri ni Thomas si Liam, tinawag siyang isang matalinong pinuno, pero ang kakaiba lang sa kanya ay ang pagkahumaling niya sa ginto. Sa anumang kaso, dahil mura lang ang ginto, wala siyang pakialam at umaasang magpapatuloy ang magandang takbo ng lahat para sa dalawang panig. Balik sa mansyon ni Liam, ibinigay niya kay Amagi ang mga bagong gold bars at hiniling na gawing mga gintong barya, paliguan ng ginto, at punuin ang mga paliguan ng ginto. Umupo siya sa kanyang trono at natuwa na sa wakas ay tumanggap siya ng suhol at ginawa ang dapat gawin ng isang masamang Panginoon. Dahil may sapat na siyang ginto, wala na siyang pakialam sa pera kaya ang huling kailangan niya para ma-enjoy ang buhay ay mga babae. Nagdesisyon siyang bumuo ng isang harem at ipaayos ang isang napakalaking bulwagang silid para maging silid ng harem. Hindi na kinu-question ni Butler Brian ang kanyang mga desisyon at sumasabay na lang sa agos, alam niyang may pinaplano na namang kabaliwan si Liam. Ibinahagi ni Liam ang plano niyang maglagay ng isang pool dito at punuin ito ng alak, magbitin ng karne, magkaroon ng mga prutas sa paligid at syempre, maglagay ng magagandang babae sa bawat sulok. Pinigilan siya ni Amagi, pero bago pa siya makapagsalita ng buo, nilinaw agad ni Liam na ang kanyang kagustuhan ay absolute. Ngunit hindi iyon ang sasabihin ni Amagi. Ipinaliwanag niya na wala siyang problema sa pag-aaksaya ng malaking halaga ng pera para sa pagdedekorasyon ng isang walang silbing silid, pero ang problema niya ay ang ideya ni Liam na punuin ng alak ang isang pool. Delikado ito dahil maaaring lumaganap ang amoy ng alak at magdulot ng pagsabog. Nang malaman ni Liam ang panganib, napaisip siya kung dapat niya itong ituloy. Ipinagpatuloy ni Amagi ang paliwanag na maruming uminom ng alak mula sa pool, at bago pa makabigkas si Liam ng sagot, nagbigay si Amagi ng teknikal na paliwanag na nagpaliwanag sa kanya kung bakit masama ang plano niya. Nagsalita rin si Brian at ipinaliwanag kung bakit hindi pwedeng magbitin ng karne. Pagkatapos ng mahabang lektura, napagtanto rin ni Liam kung gaano kastupid at kaduda-duda ang kanyang plano. Sa kabila nito, gusto pa rin niyang magkaroon ng harem. Nang parehong pumayag si Amagi at Brian na magkaroon siya ng walang limitasyong babae na maaaring paglaruan, nagulat si Liam. Para bang nakalimutan niya kung gaano kalaki ang kanyang kapangyarihan at awtoridad. Karamihan sa mga katulad niyang may status ay may sariling harem, kaya makatarungan lang na magkaroon din siya. Muling nagbigay si Brian ng mahabang paliwanag kung paanong inakala niyang walang interes si Liam sa mga babae at naaakit lamang sa mga AI dolls. Sa sobrang pagkaabala, pinilit pa niyang magkaanak agad si Liam bago pa ito mapatay ng mga pirata. Pero hindi ito pinansin ni Liam at nag-focus na lang sa pagbubuo ng harem na may 100 babae. Subalit nang malaman niyang ang 100 babae sa mundong ito ay kakaunti lang, humingi siya ng suporta kay Amagi na nagsabing dapat man lang ay 1,000 babae ang mayroon si Liam. Kinabahan si Liam at nagdesisyong kanselahin ang lahat, pinili si Amagi bilang kaisa-isang partner. Ngunit sa pangungulit ni Brian, pumayag din si Liam at nilinaw na pipiliin niya lamang ang mga babaeng ayaw sa kanya dahil yun daw ang ginagawa ng mga kontrabida. Sa layuning iyon, pumunta siya sa lungsod at nilapitan ang unang babaeng nakita niya, ngunit agad itong na-in-love sa kanya. Nainas si Liam at lalo pang nadismaya nang makita ang nose balloon ng babae, isang fashion accessory na uso. Mabilis siyang bumalik sa kanyang mansyon at nagutos ng agarang pagbabawal sa bagay na iyon, tinawag niya itong nakakawalang gana. Pagkatapos bumisita sa beach at makitang balot na balot ang mga babae, napagtanto niyang kailangang baguhin ang fashion sa planetang ito. Kaya nagdagdag siya ng sub-goal, paunlarin ang fashion. Inutusan niya si Amagi na maghanap ng mga mahusay na fashion designer kaagad. Pero ayon kay Amagi, sapat na ang pagbabagong iyon para maubos ang taunang budget nila.
Kaya ipinagpaliban muna ito ni Liam at nagplano ng alternatibo, mag-angkat ng magagandang babae mula sa ibang planeta. Tumutol si Amagi at sinabing ang mansyon ni Liam ay paon na ng pinakamagagandang babae sa teritoryo bilang mga lingkod. Pero ayaw silang lapitan ni Liam dahil ang layunin niya ay hanapin ang mga babaeng hindi naaakit sa kanya. Dahil dito, inisip ni Amagi na baka si Liam ay naaakit talaga sa mga lalaki pero nahihiyang aminin. Gustong pabulaanan ito ni Liam kaya nag-isip siya ng pwedeng gawin. Samantala, si Christiana ay muling nasa kanyang orihinal na katawan sa tulong ng medikal na teknolohiya ng mundong ito. Akala niya ay panaginip ito, pero ayaw na niyang matapos. Nang malaman niya mula sa doktor na si Liam ang nagbayad para sa elixir, isang miracle drug na ginamit sa kanya at sa iba pang bihag para sa body regeneration, siya ay na-overwhelm. Naalala niya ang mga sinabi ni Liam, dapat mong bayaran ang utang na loob mo balang araw. Naisip niya kung kailan niya ito mababayaran. Nagtipon muli ang mga taga-nayon sa bar para pag-usapan ang lahat ng pinagdaraanan nila, at ang lahat ng kwento tungkol kay Liam ay pawang positibo. Mula sa kanyang pakikipaglaban sa mga pirata, hanggang sa paggamit sa mga barkong iyon para paunlarin ang lungsod, ngayon ay may mga trabaho na ang lahat at sobra-sobra pa, wala na silang libreng oras. Umuunlad ang lungsod, masaya ang mga tao, at isa siyang tunay na mabuting Panginoon. Ang guide ay naroon din, galit. Inasahan niyang si Liam ay magiging pinuno ng isang lungsod na walang pamana at walang pera. Dapat ay naghihirap siya at nagpapahirap sa kanyang mga nasasakupan. Sa ganitong paraan, makakakuha siya ng kasawian hindi lang mula kay Liam kundi mula rin sa mga tao. Umalis siya roon at naghanap ng ibang lugar kung saan baka may reklamo laban kay Liam. Pumunta siya sa kapitan na pinatalsik mula sa Imperial Army at isinama sa puwersa ni Liam. Sa halip na magalit sa sarili at kay Liam, hindi sila galit. Sinabi nilang mas nag-e-enjoy sila sa pagtatrabaho kay Liam kaysa noong nasa Imperial Army pa sila. Kay Liam, pakiramdam nila ay may kalayaan sila at sariling kalooban. Inamin nilang siya ang pinakamahusay na pinuno at kahit bata pa siya ay may sapat na karunungan. Nang marinig ito ng gabay, napuno ng lungkot ang kanyang puso. Dinala niya sila roon upang magalit at mag-alsa laban kay Liam, pero ang nangyari ay tapat silang nanumpa ng katapatan sa kanya. Anong kalokohan? Sa kabilang banda, si Yasushi ay tumakas sa mas malayong lugar mula kay Liam, umaasang hindi siya hahanapin at wala ng problema. Pero may takot pa rin siya na baka matuklasan ni Liam ang kanyang ginawa at parusahan siya. Habang nagmumuni-muni, nakinig siya sa balita at nalaman niyang pinupuri si Liam dahil sa tagumpay nito laban sa mga pirata. Sa talumpati ni Liam, sinabi nitong ang lakas niya ay galing sa kanyang guro, si Yasushi, na nagturo sa kanya ng Way of the Flash. Nang marinig ito ni Yasushi, muling nilamon siya ng takot. Nag-alala siyang baka mahanap siya ni Liam balang araw. Dumating din doon the guide at nakita niyang pinupuri si Yasushi. Dati, ipinadala niya si Yasushi kay Liam sa pag-asang siya ay isang huwad at walang matututuhan si Liam. Kaya labis ang pagkadismaya niya. Sa huli, nakatakas si Goose pabalik sa kanyang mga pirata pagkatapos ng isang matinding labanan laban sa Imperial Army. Nagtataka siya kung paanong napunta sa ganitong sitwasyon. Nang tanungin niya ang tungkol sa kanyang mga barko, natuwa siya nang malaman na ang ilan ay maayos pa. Tinanong niya kung ano ang nangyari sa Deimos at kung paano sila napunta sa Imperial Army imbes na kay Banfield. Akala niya ay ipinagkanulo siya sa Deimos kaya't nagplano siya ng paghihiganti. Ngunit dumating na rin doon ang guide, sa wakas ay may nakita siyang pwedeng kalaban ni Liam. Ipinaalala niya kay Goose na si Liam ang Samira sa kanyang grupo ng mga pirata at kung may dapat siyang labanan, iyon ay si Liam. Kinuha ni Goose ang payo at nagplano na pagkatapos niyang ayusin ang kanyang mga barko ay lalabanan niya si Liam. Si inosenteng Liam ay nasa bahay, ninanamnam ang presensya ng kanyang mga kasambahay, mula sa pagbibigay ng pagkain hanggang sa pagpaypay ng kanyang pagkain bago niya ito kainin, ngunit hindi pa rin siya kontento. Pakiramdam niya ay para maging tunay na masamang Panginoon, kailangan pa niyang maging mas masama kaysa sa kung ano siya ngayon. Napansin ni Amagi ang kanyang pagkadismaya at tinanong kung ano pa ang gusto niya. Nagbigay siya ng iba't ibang suhestyon kung ano ang maaaring makapagpasaya sa kanya ngunit tinanggihan niya ang lahat. Nang tanungin siya ni Amagi kung gusto ba niyang magdagdag ng mga asawa, tinanong niya ito kung ayos lang ba iyon sa kanya. Ipinaalala ni Amagi na isa lamang siyang robot, wala siyang opinyon at nais lang niya ang kasiyahan ni Liam. Ayaw ni Liam na masaktan si Amagi dahil sa pagkakaroon niya ng maraming asawa kahit na iginigiit nitong hindi siya maaaring masaktan. Tinatanong siya ni Amagi kung gusto ba niya ng mas maraming robot, ngunit iginiit niyang hindi ito magugustuhan ni Brian. Hindi alintana ni Liam si Brian. Kinabukasan, binigyan siya ni Amagi ng update tungkol sa kanilang mga utang,
kung magkano na ang nabayaran nila at kung paano bumababa ang kanilang interest rate dahil sa laki ng kanilang kabayaran. Ayos lang kay Liam ang kanyang kasalukuyang kalagayan ngunit nababahala pa rin siya, hindi niya layunin na maging mabuting Panginoon kundi isang masama. Sa kasamaang palad, kailangan niyang alagaan ang lungsod upang makakuha ng sapat na pera para mabayaran ang kanilang mga utang. Tinanong siya ni Amagi kung ano ba talaga ang gusto niya bilang isang masamang Panginoon at inamin niyang nais niyang taasan ang buwis at ubusin ang lakas ng kanyang mga nasasakupan. Para kay Amagi, hindi ito magandang ideya. Ang paggawa nito ay magpapahina lamang sa kanilang ekonomiya at mauubusan sila ng salaping umiikot para sa pagbabayad ng utang. Inamin ni Liam na tama siya, ngunit hindi niya ito iniintindi. Gayunpaman, naisip niya kung gaano siya kasaya sa buhay niya ngayon at sa presensya ni Amagi. Kaya't tinanggap niyang mamuhay ng ganoon pansamantala hanggang sa mabayaran niya ang kanyang mga utang. Ipinagawa niya kay Amagi ang ilang mga robot na nagsisilbing kasambahay. 3 sa kanila ang nagrereklamo na literal na wala silang magawa sa kastilyo kaya't paulit-ulit lang silang naglilinis ng mga walang kabuluhang lugar. Isa sa kanila ang nagsabing pinalitan niya ang kanyang buhok ng tulad sa kanyang kasamahan at nagulat siya nang makilala siya ni Liam kahit pareho sila ng katawan. Pinapahalagahan niya ang video kung saan kinilala siya ni Liam at itinago niya ito. Nais ding gawin iyon ng ibang ngunit dumating si Amagi upang balaan sila. Binura niya ang video at ipinaalala sa kanila na ilegal ang mga robot, at kung patuloy silang magtatangkang makuha ang pansin ni Liam ay maaapektuhan ang kanyang reputasyon. Tinanong siya ng isa kung ang pagiging malapit niya kay Liam ay hindi rin ba makaaapekto sa reputasyon nito. Inamin niyang pareho lang ang epekto ngunit wala siyang magagawa dahil yun ang kagustuhan ni Liam. Pagkaalis niya, nag-isip sila kung gusto lang ba talaga ni Amagi na siya lang ang may karapatang mapasayo si Liam. Biglang dumating si Brian na may masamang balita, idineklara ni Ghost ang digmaan laban sa kanilang lungsod. Tinawag niya ang mga tagapayo upang talakayin ang kanilang estratehiya. Ipinahayag nila ang hinihingi ni Ghost, maraming pera, guwapong lalaki, at magagandang babae. Kapag ibinigay nila iyon, aalis si Ghost. Naging balisa si Liam. Inakala ni Brian na dahil ito sa pagmamahal niya sa lungsod, ngunit ang totoo, naiinggit si Liam kay Ghost dahil mukhang siya ang uri ng masamang Panginoon na gusto niyang maging. Ikinumpara niya ang kanilang mga armas at lumabas na mas mahina siya. Naisip niyang lumaban na lang pero hindi sulit ang gantimpala sa ulo ni Ghost. Habang sila'y nag-uusap, biglang tumigil ang oras at bumisita ang guide. Napagtanto ng gabay na nagdadalawang isip si Liam kaya't sinubukan niya itong kumbansihin na lumaban. Sinabing maraming kayamanan ang piratang si Ghost at kung tatalunan niya ito, makakakuha siya ng pera at karangalan. Inakala ni Liam na iniisip ng gabay ang kanyang kapakanan, kaya't matapos nitong umalis, inihayag niyang lalaban sila. Nagulat ang mga tagapayo niya. Ano kaya ang magiging katapusan ng digmaang ito? Samantala, gaya ng nakagawian, naglalakbay muli ang guide sa paghahanap ng negatibong emosyon na likas sa araw-araw ng mga tao. Dumalaw siya sa isang abalang tindahan ng croissant kung saan ibinibenta ang limitadong edisyon na papaya mango croissant. Isang babae sa pila ang sabik na makabili nito, ngunit bawat tao sa unahan niya ay bumibili lamang ng papaya mango croissant, kaya't siya'y nawalan ng pag-asa at naiyak. Isang tao na lang ang nasa unahan niya at 2 na lang ang natitirang croissant. Umaasa siyang isang piraso lang ang bibilhin nito, ngunit laking gulat niya nang bilhin nito pareho. Gumuho ang kanyang pag-asa. Habang siya'y lumalakad palayo sa pagkabigo, pinagsamantalahan ng gabay ang kanyang negatibong damdamin at tinawag iyong masarap. Ngunit bago siya tuluyang makaalis, inanunsyo ng panadero na may bagong lutong croissant na. Bumalik siya't naglabas ng positibong damdamin na lubos na ikinainis ng gabay. Sumuko siya sa meriendang iyon at nagpasya na lang na maghintay ng mas masarap na putahe, si Liam sa pagkawasak. Samantala, tinawagan ni Brian si Amagi at nagpanik matapos malaman na sinalakay ng mga space pirate ang kanilang planeta. Sinabihan siya ni Amagi na huwag umasta na tila natalo na sila. Tiniyak niya kay Brian na tama ang desisyong ginawa ni Liam na lumaban. Ayon sa kanya, 3.8% lang ang tsansa ni Liam na manalo, ngunit mas pipiliin niya iyon kaysa sa sumuko sa kondisyon ni Ghost. Batay sa nakaraang kasaysayan ni Ghost, kapag siya ang nakalamang, tiyak niyang lilipulin ang planeta ni Liam. Kaya't mas mainam na ang 3.8% kaysa 0%. Naintindihan ito ni Brian ngunit duda pa rin siyang mananalo si Liam. Sabi niya, kung ipinanganak lang si Liam 100 taon na ang nakalipas, mas may laban siya. Samantala, buo ang tiwala ni Liam na mananalo siya dahil akala niya ay nasa panig niya ang guide. Iniisip niya ang lahat ng yaman na makukuha niya mula sa digmaan at napuno siya ng positibong damdamin, isang bagay na kinamumuhian ng gabay mula sa malayo.
Sa puntong ito, gusto ng gabay na mahuli si Liam ng mga pirata at gawing personal na laruan ni Goose. Sa ganitong paraan, kapag araw-araw siyang pinahirapan, makukuha ng gabay ang lahat ng negatibong emosyon na kailangan niya. Ayon sa impormasyon ng gabay, kasing ganda ng kagamitan ni Goose ang sa mga hukbong imperial, kaya't sigurado siyang matatalo si Liam. Sinisisi niya si Liam sa paglalagay ng tiwala sa isang tulad niya. Kinukot siya ng gabay si Liam, tinatawag siyang hanggal at sinasabing pareho lang sila sa dati niyang buhay. Hinulaan ng gabay na kapag nahuli at pinahirapan si Liam, ang pasasalamat niya sa gabay ay magiging puot, ang ngiti niya'y magiging paghamak, at tuluyang mababasag ang kanyang espiritu. Sa ganitong paraan, tuluyan na siyang makakapista sa paghihirap ni Liam. Hindi na siya makapaghintay na matikman ang putahing iyon na ihahain sa kanya sa pilak na bandehado. Umalis ang guide at lumipat ang eksena sa larangan ng digmaan kung nasaan si Goose. Ipinahayag ni Goose na ang sinumang makahuhuli kay Liam ng buhay ay tatanggap ng dobleng gantimpala. Ipinahayag niya ang sabik niyang gawing laruan si Liam. Tinanong siya ng kanyang katulong kung nagkakagusto ba siya kay Liam, ngunit sinabi ni Goose na naghahanap lang siya ng bagong libangan. Isiniwalat niyang balak niyang pahirapan ang mga tao ni Liam at gawing mga halimaw rin pagkatapos ng digmaan. Samantala, ang mga tauhan ni Liam na noong unay may duda sa kanyang asal, ay nagsimulang mapagtanto na hindi siya nagbibiro at tunay na may angking husay sa politika, at sa espada. Nalaman ni Liam ang patong sa kanyang ulo at nasabik na makuha ang kayamanan ng mga pirata, umaasang lalapit ang mga ito sa kanya. Ngunit kahit matapos ang 3 araw na walang saysay, walang mahalagang nangyari, maliban sa harapang linya ng labanan kung saan, ayon sa kanyang ikalawang pinuno, nahihirapan ang hukbo ni Liam dahil sa dami ng kalabang pirata. Nababagot si Liam at ayaw na niyang maglaro ng chess o checkers, gusto na lang niyang sumabak sa laban. Ngunit bago siya makapagbigay ng utos, nakompromiso ang kanyang kagamitang pangkomunikasyon, kaya't hindi niya makontak ang kanyang hukbo. Sa sandaling iyon, lumitaw ang napakaraming barko ng pirata sa ibabaw ng barko ni Liam. Habang lahat ay nagkakagulo, nanatiling kalmado si Liam at tinawag ang plano ng kalaban na, hanggal, dahil hinati nila ang kanilang puwersa at nagpadala lang ng 500 barko upang hulihin sila. Naiintindihan ni Amagi ang layunin ng kalaban, ito ay upang sirain ang pormasayo ng hukbo ni Liam at lumikha ng totoong pagkakataon upang umatake, na nagpapakita na ang 500 barkong ipinadala ni Goose ay mga itinatapong pon lamang. Ipinapalam ng tauhan ni Liam na ang 500 barkong umaatake sa kanila ay hindi mga pirata kundi mga sundalo na napilitang sumuko kay Goose matapos silang matalo. Bagaman naiintindihan na lilipat ng panig ang mga sundalo ng imperyo upang mabuhay, hindi pa rin sa tingin ni Amagi magandang ideya ang kawan sila dahil hindi na sila mapagkakatiwalaan. Nag-aatubili pa rin si Liam ngunit siya pa rin ang nagpasimuno at nilipol ang lahat ng 500 barko. Nang malaman ito ni Goose, humanga siya ngunit nakatuon sa kaunting kaguluhan sa fleet ni Liam at sinamantala ito upang sumugod ng buong lakas. Habang sumusulong, nagsimulang umatras ang fleet ni Liam habang pinapanatili ang parehong distansya. Inakala ni Goose na natatakot si Liam kaya inutusan ang kanyang fleet na magpatuloy sa pagsulong. Ngunit biglang sumabog ang mga barko sa unahan, at nabunyag na ang buong espasyo ay napuno ng mga minang itinago gamit ang mahika. Hindi makapaniwala si Goose na nabiktima siya ng ganoong kasimpleng bitag, ngunit dahil mas marami pa rin ang kanyang bilang, inutusan niya ang kanyang fleet na magpatuloy sa pagsugod sa kabila ng mga mina. Natutunan nito ni Liam pati na rin ang katotohanang ang mga nasa harap ng fleet ni Goose ay mga sundalo ng imperyo, ibig sabihin ay mga pawn pa rin ang sinasakripisyo, hindi ang mga totoong pirata. Habang papalapit ang mga pirata, nakatuon ang mga tauhan ni Liam sa pagprotekta sa kanyang barko, inilalagay ang sarili sa panganib para mailigtas siya. Ngunit ayaw ito ni Liam, ayaw niyang masaktan ang kahit isa sa ilalim ng kanyang pamumuno. Matapos niyang ipahayag ito sa lahat, idineklara niyang dudurugin niya ang lahat ng kalaban dito mismo, nanunumpa na habang siya'y humihinga, hindi niya pahihintulutan ang kahit isang barko na makapasok sa kanyang planeta. Nagpasya siyang sumakay sa kanyang mobile knight at itinalaga si Amagi bilang pangalawang pinuno. Si Amagi, gamit ang mabilis na mga simulation ng estratehiya, ay naghanda upang pamunuan ang digmaan. Kaya iniwan na ito ni Liam sa kanya habang siya ay binati ng swerte. Hindi siya maaaring sumuko sa puntong ito dahil pinili niyang lumaban mag-isa. Pumasok siya sa kanyang barko upang makipagdigma. Si Amagi naman ay pumunta upang pamunuan ang barko ng pirata alinsunod sa utos niyang siya'y ilunsad. Sinabi niya sa mga knight na ilunsad ang natitirang barko, ngunit nag-aalinlangan silang sumunod sa kanya. Bakit daw sila magpapakontrol sa isang robot kung sila'y mga tao? Sinubukan niyang ipaliwanag sa kanila na desperado si Liam na makapunta sa digmaan,
kaya wala silang ibang pagpipilian kundi protektahan siya. Kung hindi nila siya ilulunsad at susuportahan, mag-iisa siya sa labas at mamamatay. Sinabi niya na ang kanyang katapatan ay hindi para sa kaharian o sa mga tao rito kundi para kay Liam lamang, at gagawin niya ang lahat upang protektahan siya. Nang marinig ito, nagbago ang isip ng mga knight dahil hindi nila matanggap na mas may katapatan pa ang isang manika kaysa sa kanila. Ipinangako nila ang kanilang buhay upang protektahan si Liam at kinuha ang pamumuno sa mga pirata upang makipaglaban. Inilunsad ni Amagi ang barko ni Liam na tinatawag na Avid. Lumipad si Liam na may kumpiyansa dahil sa gabay na nagsabi sa kanya na tiyak na ang kanyang tagumpay. Pumasok siya sa warp na umaasang maabutin sina Ghost at ang mga pirata sa di inaasahang pagkakataon. Ngunit nang makapasok siya sa warp, agad silang nakatanggap ng abisong may pumasok, kaya handa na rin sila sa laban. Pumasok siya sa gitna ng kanilang mga barko at inilabas ang kanyang mga sandata, mula espada, baril, at pistola. Sigurado siyang hindi siya matatalo. Habang nakikipaglaban siya ng buong lakas, pinuprotektahan din siya ng mga sundalo sa likod niya. Akala niya magiging madali ang digmaan, pero totoo kaya iyon. Hindi ko maiwasang isipin kung gaano katraumatiko ang gagawin ni Goose kung mahuli siya. Sa kasamaang palad para kay Liam, naubos na ang mga bala ng kanyang baril. Nagulat siya dahil hindi niya ito naisip ng buong yabang siyang lumabas. Alam naman niyang hindi sapat ang kanyang mga bala upang pumatay ng mahigit 30,000 fleet. Sinubukan niyang umatras upang lutisin ito ngunit bigla siyang tinamaan. Napagtanto niyang may nakalapit na sa kanya, at isa nga ito sa mga kalaban. Masaya siya na may isang malakas na kalaban na naroon upang labanan siya. Inilabas niya ang kanyang espada at nagsimulang lumaban. Nang umatake siya, napansin ng knight na hindi siya mahina. Sinabi ng knight na malakas ang kanyang pag-eespadahan at tinanong kung anong akademya siya nag-aral. Ipinagmamalaki ni Liam na natuto siya sa Way of the Flash. Ngunit iginiit ng knight na hindi niya pa naririnig ang ganoong kasanayan, na ikinagalit ni Liam. Paanong hindi mo kilala ang boss ko? Ayon sa kanya, ito ang pinakamagaling na kasanayan at sinabing mangmang ang knight. Ngunit iginiit pa rin ng knight na marami na siyang nakalabang galing sa pinakamahusay na mga akademya, at kung hindi niya alam ang Way of the Flash, baka peke lang ito. Upang patunayan ang kataasan ng Way of the Flash, at ang kanyang determinasyon na ipakalat ito, tinamaan ni Liam ang knight at napatay ito. Matapos masayang patayin ng lalaki, nagbago ang kanyang isip, mas maganda sana kung hinayaan niyang mabuhay ang lalaki upang maikalat nito ang aral ng Way of the Flash, at makilala siya. Sa huli, nagpasya siyang mag-iiwan ng ilang bihasang mandirigma na buhay at halos mamatay, upang sila'y maging saksi ng kanyang lakas sa buong mundo. Tingnan natin kung epektibo ito. Sina Ghost at ang mga pirata ay hindi pa rin naniniwala na siya'y malakas. Nagtataka sila kung paanong isang mahirap na noble ang may kakayahan at pera upang makabili ng napakaraming bala para umatake sa kanila. Paulit-ulit nila siyang tinatawag na mahirap, na lalong nagpapagalit sa kanya. Sumigaw siya na tigilan na nila siyang tawaging mahirap, dahil kung magpapatuloy sila, lalo lamang niyang gugustuhing patayin sila. Ginamit niya ang Way of the Flash ng maraming beses upang putulin ang lahat ng knight at mabuhay. Biglang nakatanggap siya ng abiso mula sa kaliwang bahagi ng kanyang barko na iyon ay nasira. Napagtanto niyang hindi sapat ang lakas ng kanyang barko para sa Way of the Flash, ngunit hindi iyon ang kanyang prioridad sa ngayon kaya ipinagpatuloy niya ang laban. Isang kalaban ang umatake rin sa Avid at lumaban siya. Bigla siyang nagsimulang matalo, nalalamangan siya ng kalaban at dahil isa siyang nag-iisang mandirigma, imposible na itong mapanatili. Natatakot na rin ang mga knight sa barko na hindi na nila kayang tumagal pa. Lalong lumala nang ipahayag ni Amagi na bumaba na ang tsansa nilang manalo mula 3.8% patungong 1.2%. Sa kabutihang palad, nakita ni Liam ang isang bagong barko na papalapit upang lumaban para sa kanya. Ang piloto ng barko ay si Christina na bumalik mula sa kanyang paglalakbay, mas malaki, mas mahusay, at mas malakas. Nagsimula ring gumawa ng mga plano si Amagi upang matiyak ang kanilang tagumpay. Kinontak niya ang ikatlo at ikapitong armas na hukbo upang bumili ng mas maraming armas para mabuhay. Samantala, naging mas magaan ang labanan sa presensya ni Christina. Nilabanan niya si Ghost at ang kanyang mga hukbo. Hindi lang ito isang labanan kundi paghihiganti para sa kanya sa lahat ng ginawa nila sa kanya. Pinanood niya sila at sinabi na ayaw niya silang patayin kundi wasakin. Tinulungan niya si Liam sa digmaan ngunit hindi kontento si Liam. Siya ang Evil Lord at dapat siya ang pinakamalakas kahit saan siya naroon. Hindi niya gusto ang ideya na may ibang umaagaw sa kanyang karangalan. Agad siyang nagsuot ng bagong armor.
Kinuha niya ang armor na may suntok at ginamit ang rocket punch upang basagin ang rehiyon ni Ghost. Lahat ay nagulat sa kanya. Si Christina ay napahanga at sumigaw na siya ay kamangha-mangha. Sang-ayon ako sa kanya, kamangha-mangha nga siya. Nang inig si Ghost sa kanyang barko, hindi siya makapaniwala na isang warlord lang ang lumipol sa buong fleet niya. Ipinahayag ni Amagi sa kanilang barko na tumaas na sa 83% ang kanilang tsansa ng tagumpay dahil nabasag na ni Liam ang barko. Ibig bang sabihin nito ay mananalo na siya sa digmaan? Salamat sa panunood. Kung gusto nyo pa ng ganitong content, comment nyo lang, like and subscribe na din kayo mga lods.